channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 871 hanggang 900. Santukan. 0891. Valley Master. Napasigaw ang ilang matatandang Su nang makita nila ito. Sa bilis ni Zhuge Tianming, ang reaksyon ni Su Qingzhou sa kalaunan ay magiging kalahating bit na mas mabagal. Ngunit handa rin si Su Qingzhou. Si Wu Yeshuo, na kasama niya, ay palaging nagbabantay laban sa mga pag-atake. Sa oras na ito, personal na kumilos si Zhuge Tianming, at si Wu Yeshuo ay masyadong mapagpasyahan, at agad na inilunsad ang kanyang 100 Shadow Stunt. Nakita ko na sa paligid ng katawan ni Wu Yejian, tila may puting streamer na kumukutitap, at ang kanyang anyo ay biglang naging malabo, at hindi niya makita ang kanyang tiyak na tilapon. At nagulat din si Zhuge Tianming, hindi niya namamali na ibinaba ang kanyang pamaypay pasulong, at binaril ang isang kulay abong Qiankun Gangqi. Sa estado ng 100 Shadows, ang bilis at lakas ng pagsabog ni Wu Yekang ay umabot sa isang antas na higit pa sa kanyang antas ng pagpipino ng katawan. Inilabas niya ang maikling kutsilyo ni Zhou Ying sa kanyang baywang, at nilaslas ang isang light blade na may puting gintong 100 Shadows na enerhiya. Boom! Ang nakatutok na Qiankun Qi ni Zhuge Tianming ay bumangga sa aura ni Wu Yejian, at sila ay pantay na nahati. Kasabay nito, maagang bumalik si Wu Yekang sa panig ni Su Qingzhou. Ate Su, mag-ingat ka, gusto ka ng iskolar na ito na patayin, mabuti pa. Bagamat hingal na hingal ang babae at kumonsumo ng maraming pisikal na lakas, sinasanay niya ang mga galaw na itinuro ni Ye Fan sa nakalipas na ilang buwan, at kahit papaano ay makakapag-cast siya ng 100 Shadows ng isang beses, at hindi na siya masasaktan tulad ng dati. Nagulat ito kay Zhuge Tianming at sa lahat ng nasa gigo. Hindi nila maintindihan kung paano ang isang martial artist sa body refinement realm ay makakapaglabas ng napakalakas na espiritual na enerhiya, at paano niya makakamit ang kakaiba at matinding bilis. Shenny, sumama ka sa akin. Tinawag ni Zhuge Tianming si Zhuge Shenny, na unawaan ng huli, at sabay na naglunsad ng pag-atake ang magkapatid. Hindi na ito naramdaman ng mga elder ng pamilya Su, at sumigaw si Su Qianxing, protektahan ang Valley Master. Kaagad, ilang matatanda at miyembro ng pamilyang Su ang tumalon upang pigilan sila. At alam din ng mga tao sa panig ng pamilya Zhuge na kailangan nilang lumaban hanggang kamatayan sa sandaling ito para mahuli o mapatay si Su Qingzhou bago nila mapigil si Ye Fan. Bilang resulta, ang mga matatanda ng pamilyang Zhuge at pamilyang Zhang ay lumaban sa mga tao ng pamilyang Su. Nangyari ang lahat sa ilang segundo, at naging magulo ang eksena. Sinamantala ni Zhuge Tianming ang kaguluhan at direktang inatake ang harapan ni Su Qingzhou. Nakita na niya na ngayon lang hindi magagamit ni Wu Yekang ang 100 Shadows. Kinagat ni Wu Yekang ang kanyang mga ngipin, at muling gumamit ng 100 anino, ang kanyang katawan ay naging puting streamer, at hinampos niya si Zhuge Tianming. Ngunit dumating si Zhuge Shenny sa kanya, ngunit biglang nagbago ang direksyon. Mula sa kabilang panig, bumaril siya ng bola ng Qiankun Gangqi patungo kay Su Qingzhou. Kaharap si Zhuge Shenny, na nakamit ang mahusay na pagpino ng katawan, nag-react na si Su Qingzhou. Inipon niya ang nagyayelong nakakagalit na enerhiya sa kanyang buong katawan, at itinulak ang kanyang dalawang payak na kamay sa isa't isa. Si Su Qingzhou ay walang alam sa anumang galaw, ang alam lang niya ay kung paano ilabas ang malamig na hangin. Dahil sinabi sa kanya ni Ye Fan na kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, naniniwala siya na tiyak na hindi magsisinungaling ang isang lalaki sa kanya. Ang Ice Crystal Vortex ng malabong bughaw at Frost White ay tila nagyelo sa chi ng Qiankun, at ito ay naging napakabagal sa hangin, at ito ay gumuho sa kalagitnaan. Nang matanto ni Zhuge Shenny na medyo nakakatakot ang malamig na hangin, sinubukan niyang iwasan ito, ngunit nalaman niyang nilalamig ang isang braso at isang paa niya. Gatlang M. Naramdaman ni Zhuge Shenny na ang kanyang mga kamay at paa ay namamanhid at ang kanyang mga galaw ay matamlay, ang kanyang katawan ay ganap na nilamon ng nagyayelong malamig na ito. Sa katunayan, sa 12-dosenang square meters sa paligid ng Su Qingzhou, ang lahat ay pinasigla ng lamig. Nang ang lahat ay tumingin sa direksyon ni Zhuge Shenny, nakita nila na si Zhuge Shenny ay bumagsak sa lupa, at ang kanyang poster ay napanatili pa rin ang hitsura ng sinusubukang tumakas, ngunit ang buong tao ay naging isang popsicle. Hindi tulad ng ordinaryong malamig na hangin, ang nagyayelong nakakagalit na enerhiya na ito ay direktang makakasira sa katawan ng tao. Namuo ang dugo ni Zhuge Shenny, huminto sa paggana ang kanyang mga organo, at agad siyang namatay. Shenny. Namumula ang mga mata ni Zhuge Tianming nang makita niya ang eksenang ito pagkatapos lamang ng pagharap kay Wu Yekang. Akala ko ay mapapabagsak ng aking nakababatang kapatid si Qingzhou, ngunit sinong mag-aasam na siya ay ma-freeze hanggang mamatay sa isang kisap mata. Hindi makapaniwala si Su Qingzhou sa kanyang mga mata, nanginginig ang mga kamay ng babae. Napatingin siya sa dalawang palad niya na wala namang nararamdaman. Kahit na ang lupa ay nagyelo sa paligid, hindi siya nakaramdam ng lamig. Sa kabaligtaran, ang mga taong naruroon sa gigo ay tumingin kay Su Qingzhou na may bakas ng pagkamangha at takot. Anong ginagawa mo? Hindi mo pa rin pinuprotektahan ang Valley Master.
Puno ng labis na kaligayahan, lalo siyang kumbinsido na si Su Qingzhou ang napiling anak na babae upang muling pasiglahin ang pamilyang Su sa Gigu. Sa ilang sandali, lahat sa pamilyang Su ay nagreact din, si Su Qingzhou ay kanilang sariling pamilya, ang kanilang sariling pamilya ay makapangyarihan, ano ang dapat katakutan? Bilang resulta, ang mga matatanda at mga disipulo ng pamilyang Su, pati na rin ang pamilyang Son na kaibigan ng pamilyang Su, at ilang matatanda na may iba't ibang apelyido, lahat ay nakapalibot kay Su Qingzhou. Bilang resulta, mahirap para sa pamilyang Zug na ipagpatuloy ang pag-atake kay Su Qingzhou, dahil walang sapat na oras, at napatay na sila ni Ye Fan mula sa likuran. Kinagat ni Zug Tianming ang kanyang mga ngipin at malakas na sinabi, ang mga tao ni Zug ay sumusunod sa mga utos. Yaong mga nasa itaas ng body refining realm, dumating upang bumuo ng isang porma sayon. Dahil walang shortcut, makakalaban lang niya si Ye Fan. Matapos magbigay ng utos si Zug Tianming, maliban sa ilan sa mga aliping multo na huminto kay Ye Fan at patuloy na nagantala ng oras, ang natitirang daan-daang matatanda, angkan at mga retainer ng pamilya ni Zug ay mabilis na dumaan sa istasyon at nagtayo ng isang komplikadong porma sayon. Hindi maalala ni Ye Fan kung ilang tao ang kanyang napatay. Nang muli niyang pasabugan ang dalawang Zug disciple sa isang kamao, nalaman niyang ang natitirang daan-daang Zug masters ay naging isang espesyal na posisyon. 9 Palaces 8 Diagrams Formation. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at agad na nakakita ng ilang mga pintuan. Bagamat hindi siya sanay sa Kimondonjia, narinig din niya ang pagbuo ng pamilyang Zug sa Gigo. Ngunit sa katunayan, ito ay orihinal na pagbuo ng mga sinaunang mandirigma. Sa pamamagitan ng masalimuot na pagbabago ng siyam na palasyo at tsismis, na sinamahan ng prinsipyo ng 5 elemento, ito ay patuloy na kumakain ng makapangyarihang mga kaaway at binabawasan ang pagkawala at pinsala ng sariling panig. Lucifer. Labanan ng buhay at kamatayan ngayon, ang aking pamilyang Zug ay nagkakaisa, nangangahas ka bang lumaban sa siyam na palasyo ng aking pamilyang Zug at pagbuo ng tsismis? Tumayo si Zug Tianming sa porma sayon, hindi na ang karaniwang banayad at pino, at sumigaw ng malakas. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikon, at direktang sumugod sa harap na hanay ng mga mandirigma. Napakasimple ng ideya ni Ye Fan. Ang pagbuo ay ginawa rin ng mga tao. Hanggat siya ay patuloy na pumapatay ng mga tao, magiging pareho ba ang kanilang mga porma sayon? Gayunpaman, sa sandaling haharapin na niya ang martial artist sa front row, nalaman niyang diretsyo silang umatras. Ang mga mandirigma sa harap na hanay ay umatras mula sa magkabilang panig, hindi binibigyan ng pagkakataon si Ye Fan na direktang umatake. Nakatitig lang si Ye Fan sa isang mandirigma, na nagbabalak na patayin sila isa-isa. Nang malapit na siyang sumugod, nalaman niyang may dalawa pang mandirigma sa contemplative realm sa gilid, na may higit sa isang dosenang mandirigma sa refining realm, winuwagayway ang Dao Dao Sword Shi at Shenkon sa kanya. Ganggas. Masyadong malayo ang kabanata 0892. 0892. Ang katawan ni Ye Fan ay mayabang, ngunit hindi naman talaga masama si King Kong, tulad ng tali ng busog na laging may hangganan, kung siya ay tumanggap ng labis na pinsala ng hindi kailangan, siya ay masusugatan maaga o huli. Sa desperasyon, kinailangan ni Ye Fan na pansamantalang umiwas sa gilid at maghanap ng isa pang pagkakataon. Ngunit nang subukan niyang hanapin muli ang target, nakita niyang iba na naman ang porma sayon. Napapaligiran siya ng mga tao kung saan-saan, at tila kahit saan siya umatake, siya ay aatake sa magkabilang panig. Gumawa si Ye Fan ng ilang magkakasunod na pagsalakay, ngunit nabigo siyang makamit ang mga resulta. Sa halip, napapaligiran siya ng mga panganib, kaya medyo nabigla siya. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Zug Tianming sa Pononibik, hanggat ito ay nauubos ng ganito, maya-maya ay mahuhuli niya ang puwang ni Ye Fan. Mas maraming langgam ang pumapatay ng mga elepante, iyon ang katotohanan. Gayunpaman, sa susunod na eksena, nawala ang hitsura sa mukha ni Zug Tianming. Matapos mapagtanto ni Ye Fan na ang mga taktika ng santukan ay hindi na matutuloy, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng espada. Paft! Paft! Gatlang M. Ang sword intent ng isang tinak, nagalaw ay kasing bilis ng isang kislap ng pagkabigla, at tumagos ito sa tatlong martial artist ng pamilya Zug na may walang katulad na talas. Ito ay sword intent. Napakalakas ng layunin ng espada. Agad na nataranta ang isang grupo ng mga tao mula sa pamilya Zug nang makita nilang nahulog ang tatlo nilang kasama. Kahit nasa bilis ng paggalaw, ang mga master na ito ay makakasabay at makakaiwas sa pag-atake ni Ye Fan, ngunit sa bilis ng sword intent, hindi sila makakatakas. Bilang karagdagan, sa pagbuo, ang kanilang mga aksyon mismo ay pinaghihigpitan din, at ito ay mas mahirap na umiwas. Hindi sila binigyan ni Ye Fan ng oras para mag-isip. Habang ang figure ay gumagalaw ng napakabilis, ang layunin ng espada sa kanyang kamay ay sumambulat. Whoosh! Whoosh! Sunod-sunod na sword intent tulad ng invisible side ng Diyos ng Kamatayan, direktang pinatay ang mga martial artist ng pamilya Zog.
Ang bawat figure ay nahulog sa isang pool ng dugo, o ang kanyang ulo ay nabutas, o ang kanyang puso ay nabutas, o isang piraso ng leeg ay nawawala. Ang sword intent ni Ye Fan ay hindi kailangang ituro, gayunpaman, mayroong mga tao sa lahat ng dako, ang mga espiritu ng espada kahit na si Chen Kun Gangki man ito, hindi ito ang kalaban ng kanyang sword intent. Naramdaman ni Ye Fan na siya ay nasa lupain ng walang tao, ang isa sa kanila ay tumalon, at isang dosenang mga layunin ng espada ang nakasentro sa kanyang katawan, at sila ay nagkalat at inilunsad. Ang mga hiyawan ay sunod-sunod, at ang mga mandirigma ng realm na nagpapadalisay sa katawan ng pamilya Zug ay karaniwang patay na, walang natira sa maraming tao. Ang mga tao ay nawala, at ang hanay ay natural na hindi umiiral. Nakita ni Ye Fan si Zug Tianming at higit sa isang dosenang matatanda sa larangan ng konsentrasyon, na nakatayong magkasama, na may masamang ngiti sa gilid ng kanyang bibig, muli niyang inilunsad ang paniningil. Heavenly Master, bilasan mo. Kaladkarin natin. Aakyat na sana ang isang elder at kaladkarin si Ye Fan, ngunit ang kanyang ulo ay pinalo na ni Ye Fan. Si Ye Fan ay parang anino, at sa isang kisap mata, kumislap na siya sa harap ni Zug Tianming. Gusto kitang ilibing kasama si Maman. Umingal si Ye Fan at sinaksak si Zug Tianming gamit ang sword intent. Naramdaman ni Zug Tianming ang isang walang katulad na pakiramdam ng pang-aapi, at tinipon niya ang chi ng langit at lupa sa larangan ng konsentrasyon, at ang buong paligid ng kanyang katawan ay parang isang malakas na bomba na maaaring pasabugan anumang oras. Sa sandaling nagbanggaan ang sword intent at Chen Kun Gangxi, nagkaroon ng malakas na putok. Si Zug Tianming ay nagluwa ng isang subo ng dugo, at isang butas ang lumitaw sa kanyang tiyan. Napaatras siya at umatras ng ilang hakbang, hindi na siya makatayo. Medyo nasira ang mga damit ni Ye Fan, ngunit patuloy siyang lumapag, at hindi siya nasaktan ng pagsabog. Bakit? Bakit hindi? Patayin mo na lang ako. Nagsuka si Zug Tianming ng dugo, alam niyang matusok lang ni Ye Fan ang kanyang ulo. Gayunpaman, sinadya ito ni Ye Fan. Sino ang naglason sa aking ina? Blanko ang tanong ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Zug Tianming, pagkatapos ay tumawa siya, puno ng dugo ang kanyang bibig, kung sasabihin ko sa iyo. Pakakawalan mo ba ako? Hindi, direktang sabi ni Ye Fan, ang puot ng mga kapatid ni Maman, dapat niyang iulat. Kung gayon bakit ko sinabi sa iyo? Ibinaba ni Zug Tianming ang kanyang mukha. Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, kung hindi mo sasabihin sa akin, malalaman ko ito sa madaling panahon, marahil. Sa Ghost Valley na ito. Ngumisi si Zug Tianming at sumigaw, bakit nakatayo ka pa dyan? Opportunity. Narinig ito ng natitirang dosina o higit pang matatandang Zug, at agad na naunawaan ang ibig nilang sabihin, at pinalibutan si Ye Fan. Magsama-sama ang lahat. Patayin ang demonyong ito. Nasusupol ni Tiangang ang demonyo. Pinagsama-sama ng dosenang matatandang ito ang Chen Kun Gangki, at ang Chen Kun Gangki ng lahat ay talagang konektado ng magkasama, ang mga Gangki na ito pagkatapos mag-superimpose sa isa't isa, mas malakas ang kapangyarihan. Nang makita na ang aura na nakapalibot kay Ye Fan ay lumakas at lumakas, ang mga miyembro ng pamilyang Su na nakatayo sa malayo ay hindi napigil ang mapasigaw. Oops! Delikado na si Mr. Ye. Nakita ni Su Qingzhou na tensyon ang kanyang heartstrings, nandidiri lang siya na hindi siya nakakatulong sa nakaraan, at nagmamadaling nagtanong, ano ang nangyayari? Gu Master, isang Zug family major na si Chen Kun Gangki, ang kung fu na ito ay maaaring gamitin bilang isang formation, at ang kapangyarihan nito ay dumami. Ang Tiangang Subduong Demons, na ito ay isang paraan para mawala ang magkabilang panig. Ang biglaang pag-agos ng Gangki ay maaaring maging sanhi ng pag-atake ng mga mandirigma ng Gangki. Ngunit ang nakalap na Gangki, tulad ng isang maliit na bombang nuclear, ito ay sumabog sa hindi kapani-pani walang lakas. Paano ito? Hindi napigilan ni Su Qingzhou na tumakbo pataas. Ate Su, hindi ka makakapunta. Mamamatay ka. Mabilis siyang pinigilan ni Wu Yeshuo. Ako, kaya ko silang i-freeze. Sabi ni Su Qingzhou. Hindi kaya. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano kalakas ang chi mula doon? Paglapit mo, baka mapatay ka. Niyakap ni Wu Yezhu ang babae at desididong hindi siya pinayagan na makalapit. Sa katunayan, sa sandaling ito, ang mga tao sa panig ng pamilya Su ay tahimik ding umatras, at walang gustong maging kanya na kumpi ng hindi maipaliwanag. Ang pamilyang Zog, ito ay malapit nang lumubog sa bangka. Si Su Chenxing ay umubo ng 2 beses. Nang pawisan na ang lahat para kay Ye Fan, mukhang kalmado si Ye Fan, na nakatayo sa gitna ng paligid. Nararamdaman niya kung gaano kabanggas ang pinagsamang puwersa nitong Chen Kun Gangki, ngunit hindi niya akalain na papatayin siya nito. Not to mention, hindi niya hahayaang bombahin siya ng mga taong ito ng maayos. Magkawatak-watek. Saglit na nag-isip si Ye Fan, isang lumalakas na kapangyarihan sa kanyang katawan, na parang ang kanyang dugo ay direktang nasusunog, ang marahas na kapangyarihan ay pumupuno sa kanyang mga paa, bawat cell. Sumigaw si Ye Fan sa langit, at ang tunog ay dumiretso sa langit. Isang nakabubusog na pakiramdam ang nagparamdam sa kanya na mayroon siyang walang katapusang enerhiya.
Sa isang pares ng mga mata, ang ginintoang apoy ay pumuputok, at ang mga hibla ng ginintoang tulad silk na enerhiya ay nagtagal at dumaloy sa paligid niya sa kanyang katawan. Isang malakas na pakiramdam ng pagpigil ang yumanig sa puso ng lahat. Kahit na mahigit 100 metro ang layo nila, ramdam nila ang nakakatakot na kalagayan ni Ye Fan sa oras na ito. Ang lahat ng mga taong naruroon ay may iniisip sa kanilang mga puso kung gaano kalakas. Anong klaseng kung fu ito, para magkaroon ng ganoong kapangyarihan? Hindi nakaimik si Su Chenxing. Matagal na ring hindi nakita ni Su Qingzhou si Ye Fan na nagpapakita ng kanyang tunay na lakas, nakabuka ang kanyang bibig, hindi makapagsalita. Ang babae ay medyo tuwang-tuwa sa pag-unlad ng kanyang paglilinang ngayon, ngunit sa oras na ito, lubos niyang napagtanto na kung ikukumpara sa kanyang asawa, siya ay malayo pa rin. Chapter 0893 I still don't understand one thing. 0893. Hindi na nakapaghintay si Zhuge Tianming, hindi na niya hinayaan ang pamilya ni Zhuge na dagdagan ang konsentrasyon ng Chen Kongangqi, tiniis ang matinding sakit at sumigaw, paputukin mo siya hanggang mamatay. Bago pa siya makatapos magsalita, si Ye Fan ay sa isang biglaang pagsipa, siya ay tumapak sa lupa. Boom! Parang nanginginig ang lupa, ang buong lupa ay nakasentro kay Ye Fan, biglang gumuho at gumuho. Bumagsak ang mga bato at lumubog ang lupa, na parabang isang maliit na meteorite ang tumama sa bunganga ng 12-dosenang metro. Ang malakas na panginginig ng boses ay naging dahilan upang ang mga taong ito mula sa pamilya ni Zhuge ay hindi makatayo, lalo pat itapon ang Chen Kongangqi kay Ye Fan. Anong klaseng tao ito? Para siyang Diyos na nagmula sa lupa. Isang grupo ng mga tao mula sa pamilyang Su ang mukhang natakot. Lalong namutla ang tatlo sa mag-ama ni Su Yi. Kasabay nito, si Ye Fan ay naging isang figure ng napakabilis na hindi siya makakita ng malinaw, at maraming nag-shuttle na parang kidlat. Ang bawat tilapon ng paggalaw ay nagdadala ng dugo ng isa-isa. Si Ye Fan mismo ang pinakamatulas na punyal. Nang makitang tinatakpan ng dugo ang kanyang lalamunan, kung matamaan niya si Ye Fan, kahit na mayroon siyang proteksyon sa chi, hindi siya makakatakas sa depensa. Tadhana. Sinamahan ng 12-dosenang mga pag-atake ni Ye Fan, lahat ng matatanda ng angkan ng Zhuge na nasa estado ng konsentrasyon, lahat ay nagsuka ng dugo, o namatay na walang buong bangkay. Walang nakakakita sa ginawa ni Ye Fan, at nakarating na si Ye Fan kay Zhuge Tianming. Ang pagkakawatak-watek ay hamupa na rin at bumalik sa orihinal nitong estado, ngunit ang mga tao sa likod ni Ye Fan ay bumagsak lahat. Si Zhuge Tianming ay nasa kawalan ng pag-asa, at ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sa harap ng ganap na pangangibabaw ni Ye Fan, wala siyang maisip na diskarte. Tadhana, pwede bang? Talagang hindi maibabalik. Si Ye Fan ay walang pakialam na nakatingin sa kanya, mukhang namamatay ka na, ngunit wala ka pa ring naiintindihan. Ano? Tanong ni Zhuge Tianming, itinaas ang kanyang mga mata at nagtanong, sumuko na siya sa kanyang pagtutol, at hindi niya napigilan. Malumanay na sinabi ni Ye Fan, hindi ka hinayaan ng tadhana na mamatay, ni ang pamilya Zhuge ay napahamak. Ang lahat ng ito, ay ang iyong sariling kapalaran. Si Zhuge Tianming ay nanginginig saglit, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pait at paninira sa sarili. Haha, kasalanan sa sarili, hindi mabubuhay. Pagkatapos magsalita, biglang nag-condensed si Zhuge Tianming ng isang masa ng langit at lupa chi. Gayunpaman, hindi ipinagtanggol ni Ye Fan at hindi ito pinansin. Nakita kong hinampes ni Zhuge Tianming ang kanyang palad sa kanyang noo. Bang! Sa sumunod na segundo, nahulog ang bangkay ni Zhuge Tianming at nawala ng kaunting sigla. Isang malamig na hangin mula sa lambak ang umihip, at ang madugong amoy ng daan-daang bangkay ay natangay at napuno. Natahimik ang buong Ghost Valley. Grabe! Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at itinuro ang malayong kalangitan, na siyang direksyon ng Purgatory Island. Pagkatapos, tinapik ni Ye Fan ang kanyang dibdib ng malakas. Asawa, hindi ka ba nasaktan? Sa wakas ay nakatakbo ng malapit si Su Qingzhou. Ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyayari sa lalaki. Ngumiti si Ye Fan sa babae, at pagkatapos ay tumingin sa mga taong gigo na puno ng pagkamangha sa kanya sa hindi kalayuan. Ang kailangan kong gawin ay tapos na. Susunod. Ang asawa mo na ang maging abala. Ang Baishi Mountain ay isang hindi kapansin-pansing tigang na bundok. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na walang tao doon. Isang kubo ng damo ang itinayo sa bundok na ito, at ilang ligaw na gulay ang itinanam sa paligid nito. Sa labas ng Chai Gate ay may stone table na pinaglagyan ng mga buto ng itim at puti. Sa sandaling ito, maliwanag ang henyo, ngunit mayroon ng isang babae, na may hawak na isang bata sa isang kamay at isang bata sa kanyang tabi, at sumugod sa kubo ng damo. Sa likod ng babae ay isang kasambahay, na siyang namamahala sa mga bagahe, at may balak na tumakas sa may-ari ng kubo. Ama! Ang! Nakita ng babae na nakaawang ang pinto, at dirdiretsyong itinulak ito papasok. Nang makita niya ang eksena sa loob, natigilan sandali ang babae. Nakita kong may grupo ng mga tao na naghihintay sa loob. Isang matandang lalaki na may kulay abong balbas at buhok na nakaban, nakasando at mahabang Amerikana,
ang nakaupo sa parisukat na mesa, umiinom ng tsaa kasama ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bata, narito ka. Medyo mapait ang ngiti ng matanda, at ipinakilala niya ang nasa katabi niyang nasa may edad na, ito ang Commander-in-Chief mula sa Yinlong, Lord Yelong Yuan. Hindi mapakali ang ekspresyon ng babae. Nakita niya si Yelong Yuan at 5 o 6 na sinaunang mandirigman na nakatayo sa paligid ng bahay na may hawak na mga espada at mukhang malamig. Isang hindi magandang pakiramdam ang lumitaw sa kanyang puso. Ama, ano si Yinlong? Hindi pa ito narinig ng babae. Ang Hidden Dragon ay isang unit na mas misteryoso kaysa sa Dragon Soul at mas binibigyang pansin ang pagiging epektibo ng labanan. Ako rin ang ngayon lang nakilala ang Hidden Dragon, nakahinga ng maluwag na sabi ng matanda. Mr. Zuglai, ang sarap ng tsaa mo, pero halos pareho lang ang iniinom ko. Oras na. Ibinaba ni Yelong Yuan ang tasa ng tsaa at tumayo at sinabi. Nagtaka ang babae, ano? Anong oras na? Mr. Ye, dahil ikaw ang pambansang hukbo, hindi mo ba dapat pangalagaan ang mga walang prinsipyo, mamamatay tao na mga demonyo? May malaking insidente tayo sa Gigo. Anak. Iniunat ni Zuglai ang kanyang kamay para pigilan siya at sinabing, hindi na kailangang sabihin, Mr. Ye, alam ko na ang tungkol sa Ghost Valley, at alam ko na ang tungkol dito. Ang Ghost Valley ay nagbago, at ang mga araw ng aming pamilya Zug ay bumaliktad. Saglit na natigilan ang babae, iniisip na baka wala na ang kanyang asawa, at kasabay nito, nagtanong siya, kung gayon. Narito ang mga taga-Yinlong. Bakit? Tumayo si Zuglai at nakangiting lumapit sa babae. Sa kanyang harapan, inabot niya at hinawakan ang maliit na mukha ng kanyang apo, at pagkatapos ay hinawakan ang ulo ng kanyang apo, na parang kinukutsa ang kanyang sarili, sayang. Nakagawa ng maling desisyon ang ama mo. Masakit sa iyo, ngunit sayang. Ginagawa mo pa rin ito. Maliit, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang malaking mundong ito. Nang marinig ito ng babae, namutla ang kanyang mukha at nanginginig na sinabi, sila. Nandito sila. Putulin ang damo at tanggalin ang mga ugat. Hindi nang ahas ang babae na sabihin ang 4 na salitang ito. Ang mga mata ni Yelong Yuan ay walang awa at walang awa, ginamit ni Zug Tianming ang katalinuhan ni Gigu para banta ang bansa, na isa ng krimen ng pagsira sa siyam na angkan. Kung mayroon kang anumang huling salita, kung ano ang gusto mong sabihin, at mabibigyan kita ng kasiyahan, gagawin ko ang aking makakaya upang masiyahan. Hindi. Sumigaw ang babae, mga bata pa sila. Hindi nila naiintindihan. Sir, hayaan mo na sila. Sa sandaling sigaw ni nanay, umiyak din ang 2 bata, isang malaki at isang maliit. Tumayo ka. Namumula ang mga mata ni Zuglai, nilunok niya ang kanyang lalamunan, at nagtanong sa mahinang boses, Sir Ye, talaga. Hindi ko ba kayang hayaang mabuhay ang pamilya kong Zug? Kusang namatay ang matanda, naiwan silang 3, mag-ina, at nang maglaon ay nanirahan sa kabukiran. Hindi na babalik sa Ghost Valley, hindi na binanggit ang kanilang biolohikal na ama, hindi ba? Bago ang pambansang sitwasyon, ang anumang mga depekto at nakatagong panganib ay hindi pinapayagan, Mr. Zug, kung wala kang huling salita. Mangyaring magpatuloy. Sabi ni Yelong Yuan, na iniabot ang isang silver gray na sondang. May bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Zuglai, ngunit tahimik niyang kinuha ang punyal. Hindi ko inaasahan na hanggang ngayon, parang kusto ng hari na mamatay ang ministro, kailangang mamatay ang ministro. Haw, binunot ni Zuglai ang punyal, at sa sandaling iangat niya ito, matusok na niya ito sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumabog si Zuglai sa isang chi ng langit at lupa, nagbago ang direksyon ng punyal, at kinuha nito ang leeg ni Yelong Yuan. Kabanata 0894 Magbuhos ng isang tasa ng tsaa. 0894 Oo. Matagal nang inihanda ang Long Yuan, ang isa ay tumagilid upang maiwasan ito, at tumayo sa isang sulok ng silid. Ang nakatagong dragon na mga sinaunang mandirigma sa paligid, walang gustong bumaril, at tahimik na nanunood. Mr. Zog, bakit napakahirap nito? Malamig na sabi ni Yelong Yuan. Aking mga lumang buto, alang-alang sa insenso ng mga ninuno, kailangan kong lumaban. Tumalikod si Zuglai at sinabing, anak, kunin mo ang dugo ng ating pamilya Zug, bilisan mo. Titiisin ko ito. Nakita ito ng babae at mabilis na hinayla ang bata, tumakbo ito palabas ng damong kubo na umiiyak. Sa sandaling umatras si Zuglai, hinaranggan niya ang pinto ng kubo ng damo, at malakas na sinabi, kung sino ang gustong magpalayas, daanan muna ang matandang ito. Ang chi ng langit at lupa, na nakatuon sa mahusay na pagiging perpekto, ay lumaki, at ang mga mata ni Zuglai ay napakaliwanag. Isang marahas na aura na mahirap lapitan. Kutsilyo. Iniunat ni Yelong Yuan ang kanyang kamay, at may isang hidden dragon warrior sa tabi niya, na tinanggal ang talim na nakabalot sa itim na tela sa kanyang likod. Matapos tanggalin ang tela, lumitaw sa loob ang isang sinaunang at simpleng kutsilyo na gawa sa itim na metal. Ito ay tila isang sinaunang kutsilyo na may tagal ng panahon. Ang simpleng kutsilyong ito ay walang linya sa buong katawan, kumikinang ang liwanag dito, at walang refleksyon, at may mga malabong pulang linya, na talagang kakaiba.
Lumipad si Pu Dao papunta sa kamay ni Ye Longyuan, at ang pagkuha nito ng ganito ay naging lubhang matalas ang buong ugali ni Ye Longyuan. Sumimangot si Zhuglai, at pagkatapos makaramdam ng mas matinding pressure kaysa dati, hindi niya namamalayan na umatras ng kalahating hakbang, sinusubukang gumawa ng mas mahusay na pag-iingat. Pwede ko sanang itago ang buong katawan mo, pero kung gusto mong maging taksil, ibang kwento na iyon. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ye Longyuan, itinaas niya ang kutsilyo at nahulog, at inindayog ang isang maayos na paraan ng paghak ng kutsilyo mula sa malayo, at ang anino ng itim na kutsilyo ay kumikislap na parang multo. Makalipas ang 2 o 3 segundo, tahimik ang kubo ng damo. Bahagyang ibinuka ni Zhuglai ang kanyang bibig at bamulong, ang layunin ng saber na ito ay napakalakas. Kasabay ng pagbagsak ng boses, nahati sa kalahati ang katawan ni Zhuglai. Walang ekspresyong ibinato ni Ye Longyuan ang kutsilyo sa kanyang mga nasasakupan, at sinabing, pumunta ka at linisin ang babaeng iyon, ang kanyang anak, at mga katulong. Sumang-ayon ang ilang Hidden Dragon Warriors, at nagtanong ang isa sa kanila, Commander-in-Chief, nasaan ang baby girl na hawak mo? Nag-alinlangan si Ye Longyuan, at sinabing, kung wala kang naaalala, humanap ng welfare home na mapapasukan nito. Tulad ng iniutos. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga mandirigma ng Hidden Dragon ang humabol, at sa kanilang bilis, ang babae at ang bata ay hindi nakaligtas sa kamatayan. Si Ye Longyuan na lang ang natitira sa cottage. Lumapit siya sa miserableng bangkay ni Zhuglai at saglit itong tiningnan. Pagkatapos, tumalikod si Ye Longyuan, kinuha ang walang laman na tasa ng tsaa sa mesa, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa, at winisikan ito sa lupa. Gulord, ito ang Tianshu Tower. Ito ang power center ng aking Ghost Valley, at ang buong impormasyon ng Ghost Valley ang sentro ng system ay parang ating mga utak, mga commander. Sa loob ng Tianshu Tower, mabagal na naglalakad si Su Qingzhou, hinahangaan ng iba't ibang istruktura sa loob. Sa tabi ng babae, pinangunahan ni Su Qianxing ang isang grupo ng matatanda ng pamilyang Su, nakasandal sa saklay, at nakangiting ipinakilala si Su Qingzhou tungkol sa dugo at dugusa. Multo lambak. Matapos linisin, maliwanag ang kalangitan, at nagsimulang maghanda si Su Qingzhou na pumalit. Ang upuan ng Valley Master. Pagkatapos ng lahat, ang isang stall na kasing laki ng Ghost Valley ay hindi maaaring iwanang hindi pinamamahalaan ng mahabang panahon. Ngayong narito na si Su Qingzhou, hindi na niya tatalikuran ang kanyang mga responsibilidad. Habang nakatayo si Ye Fan sa likuran niya, tiwala din siya at handa siyang harapin ang mga bagong hamon. Elder, bakit pinangalanan ang tore na ito? Paano ang Tianshu Pagoda? Bagamat maraming impormasyon si Su Qingzhou, hindi pa niya ito nababasa, at hindi niya naiintindihan ang maraming bagay. Ipinaliwanag ni Su Qianxing, ang salitang Tianshu, ay kinuha mula sa isa sa 7 bituin ng Big Dipper, Breeding Wolf. Sinasabing ang ninuno ng aking pamilyang Su ay ang reinkarnasyon ng banal na hayop na Ejen Ao, at si Jin Ao ay binago ng Beidou Tianshu. Kaya naman, naniniwala kami sa Dragon Tortoise na Jinao, at nang likhain namin ang Ghost Valley, pinangalanan namin itong pinakakritikal na gusali na Tianshu Pagoda. So yun nga. Hindi ko akalain na napakaraming kwento sa likod ng iisang pangalan. Bagamat tila naiintindihan ito ni Su Qingzhou, naramdaman din niya ang sinaunang kultural na pamana ng pamilyang Su. Ito ay isang karaniwang pananampalataya na nagpapahintulot sa mga tao ng pamilyang Su na manatiling nagkakaisa. Nakinig si Ye Fan, ngunit may naisip siya at nagtanong, Elder, ano ang kinalaman ng Divine Beast na ito na si Jin Ao kay Xuanming, ang Diyos ng Hilaga? Ito, sumimangot si Su Qianxing at sinabing, si Xuanming, ang Diyos ng Hilaga, ay sinasabing nagbago rin bilang Xuanwo. Kung pag-uusapan ng kanyang hitsura, may mga alamat na isa rin siyang ulo ng dragon at katawan ng pagong, at isa rin itong pagong na dragon. Si Xuanming lang. Ito ang dakilang Diyos ng Hilaga, hindi dapat may kumpara ng ating ninuno na si Jin Ao. Bakit, Mr. Ye ay may ganoong tanong? Matapos makita ang lakas ni Ye Fan, kahit si Su Qianxing, na higit sa 170 taong gulang, ay tatawagan siyang, Mr. Tumango si Ye Fan at nakangiting sinabi, wala lang, nagtatanong lang ako, curious lang. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung may kinalaman ang Su Clan sa Zhou Clan. Pareho silang naniniwala sa Dragon Turtles bilang kanilang mga ninuno. Nagkataon lang ba? Ito ay isang nakakalungkot na winasak ng martial god ang lahat ng impormasyon ng lahat ng angkan sa Gigu 300 taon na ang nakararaan. Hindi ka pinapayagang mag-imbestiga sa angkan sa Gigu kung hindi. Baka makakita ka ng ilang mga pahiwatig. Umupo ang grupo sa elevator ng opisina at dahan-daang umakyat sa iba't ibang palapag ng tore. Hanggang sa pumasok sila sa unang palapag na orihinal na ginamit ni Zhu Tianming, si Su Qianxing daw, ito ang orihinal na silid-aralan na ginamit ng may-ari ng lambak, bago ito pinalitan ni Zhu Tianming sa paggamit ng Celestial Master. Ngayong nandito na ang bagong may-ari ng lambak, iniisip ko kung nasiyahan ba ang may-ari ng lambak sa mga kagamitan dito. Tiningnan ni Su Qingzhou at nalaman na may mga anti-gong kaligrapya at mga painting sa lahat ng dako, alinman sa mga ito ay hindi mabibili, at hindi niya maiwasang sabihin, napakaraming bagay.
Hehe, base sa kasaysayan ng ating Ghost Valley, mga balat lang ang mga antik na ito. Buong pagmamalaking sinabi ni Su Chenxing, Gu Master, sandali lang, ibibigay sa iyo ng matandang lalaki ang susi sa treasure house ng pamilya Su, at ang yaman na naipon ng pamilya Su sa libu-libong taon sa hinaharap. Ay pamamahalaan mo. Hindi na kailangang magtanong ni Su Qingzhou para malaman kung gaano ito katakot na halaga ng pera, kaya hindi niya maiwasang mapatingin kay Ye Fan sa tabi niya ng may pagmamalaki. Napangiti si Ye Fan, malinaw na sinabi sa kanya ng babae na yayaman din siya sa hinaharap. Kaagad, sinabi ni Su Qingzhou, Elder, ang kayamanan sa treasury ay pag-aari ng buong pamilya Su. Lubos akong nalulugod na nasa iyong mga kamay ito, at hindi mo na kailangang ibigay ito sa akin. Nang marinig ito ni Su Chenxing, natigilan siya saglit, na may bahid ng emosyon sa kanyang mga mata, kung gayon. Ang matandang ito muna ang bahala dito, salamat sa iyong tiwala. Lumingon si Su Qingzhou at ngumiti, bagaman tinatanggap ko ang posisyon ng may-ari ng lambak. Ngunit noong una akong dumating, hindi ko naiintindihan ng maraming bagay at kailangan kong matuto ng dahan-dahan. Pakiramdam ko ay mas mabigat ang pasanin kaysa sa kung gaano kalaki ang kapangyarihan ko. Sana ay matulungan ako ng mga matatanda, okay? Nang marinig ito ng mga matatanda, ang iilan ay labis na nasasabik na halos hindi sila mapaluha, at nagmamadaling yumuko at iniabot ang kanilang mga kamay, na sinasabi na hindi sila ng ahas. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso na ang kanyang asawa ay naging isang babaeng presidente sa loob ng mahabang panahon, at ito ay talagang isang hanay ng pamamahala at pagwawagi sa puso ng mga tao. Elder, narinig ko na ang ating Ghost Valley ay mayroong wordless Book of Heaven, na may kinalaman sa bloodline ng ating pamilyang Su at sa mga daliri ng Ghost Valley. Nasa tower ba ang wordless Book of Heaven? Si Su Qingzhou ay palaging interesado sa bagay na ito. Kabanata 0895 Wordless Book 0895. Ang mga ninuno ng pamilyang Su ay sinasabing umakyat sa langit dahil sa walang kasulatang banal na kasulatan. Bagaman ito ay sinasabing gawa-gawa, hindi ito masyadong kapanipaniwala, ngunit ang mga banal na kasulatan na walang mga karakter ay dapat na makapagpapataas ng lakas ng mga inapo ng pamilyang Su. Naranasan na ni Su Qingzhou ang lahat ng uri ng mga bagay sa taong ito at lubos na napagtanto na hindi niya kayang kumita ng mag-isa. Sa pamamagitan lamang ng pagpapabuti ng kanyang sariling lakas ay hindi niya mapipigilan ang mga lalaki at tulungan siya sa mga kritikal na sandali. Pagod na siya sa kawalan ng kakayahang maghintay sa likuran sa tuwing lumalaban si Ye Fan ng malupit, at ayaw niyang makasama ang mga lalaki dahil sa walang katapusang mga kaaway. Pagdating sa walang salita na kasulatan, si Su Chenxing at iba pang matatanda ay naging solemn na rin. Gu Master, kahit hindi mo ito banggitin, gusto ko lang ipakita sa iyo ang wordless Book of Heaven. Ang Book of Heaven ay ang pinakamahalagang kayamanan na naiwan ng ating mga ninuno. Ikaw lamang ang nagpagising sa Orthodox na inapo ng aking dugo sa pamilyang Su. Kwalipikadong mamahala. Pagkatapos sabihin iyon, ikinaway ni Su Chenxing ang kanyang kamay, lahat ng iba, mangyaring umatras. Walang sinuman sa pamilyang Su ang may anumang pagtutol, at ang ilang matatandang may banyagang apelyido ay hindi nang ahas na manatili pa. 3 na lamang ang natitira sa pag-aaral. Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tila ang walang salita na librong ito ay talagang mahalaga sa Ghost Valley, at walang makakabasa nito ng basta-basta. Hindi katakataka, si Zhuge Tianming ay labis na natakot kay Su Qingzhou bago siya namatay, ngunit ang pinakamahalagang bagay sa gigo ay nauugnay sa dugo ng pamilyang Su, paanong hindi siya makakaramdam ng hindi komportable. Mr. Ye. Hindi alam ni Su Chenxing kung paano magsalita nang makita niya si Ye Fan sa tabi niya. Naunawaan ni Ye Fan at sinabing, okay lang, naiintindihan ko, maghihintay muna ako sa labas. Oh, salamat Mr. Ye sa pag-unawa, nakangiting sabi ni Su Chenxing. Sumimangot si Su Qingzhou, hinawakan ang kamay ni Ye Fan, at sinabi kay Su Chenxing, Elder, asawa ko siya, mababawi ng aming pamilyang Su ang kapangyarihan ni Gigo, salamat sa pagprotekta niya sa akin sa lahat ng paraan. Naranasan ng aming mag-asawa ang buhay at kamatayan ng magkasama. Siya ang taong pinagkakatiwalaan ko ng lubos. Gaano man kalaki ang sekreto ng mundo, ayoko namang itago sa kanya. Si Ye Fan ay tumingin sa babae ng may pagtataka, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso, at siya ay medyo nahihiya. Wala siyang maitago kay Su Qingzhou. Matapos matigilan saglit si Su Chenxing, pinag-isipan niya ito sandali, at ngumiti, dahil ang may-ari ng lambak ay nakagawa ng ganoong desisyon, natural na hindi na maglakas loob ang matanda. Mr. Ye, mangyaring sumama din. Sumandal si Su Chenxing sa mga sakli at pinangunahan ang daan patungo sa tuktok ng Tianshu Tower. Sa prosesong ito, naipasa ang 3 palapag na poste, at marami pa ring mga organo. Pagdating sa itaas na palapag, isang itim na bakal na gate ang bumungad sa harapan. Gu Master, itong sikretong silid kung saan nakaimbak ang walang salita na kasulatan ay iniwan ng aking mga ninuno ng pamilyang Su. Ang buong katawan ay gawa sa itim na bakal sa loob ng libu-libong taon. Ang susi para makapasok dito ay ang Gigo wrench sa iyong kamay. Inabot ni Su Chenxing at tinapik ang isang maliit na uka sa gitna ng itim na pintuang bakal. Hindi nakakagulat na ang daliri ay napakahalaga, pag-ungol ni Ye Fan.
Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mapupulang labi, nakaramdam ng kaunting kaba, tinanggal niya ang wrench at inilagay ito sa uka na sakto lang. Umugang na dagandong. Sa sandaling pumasok ang wrench, ang higanteng itim na pintuang bakal ay gumawa ng parang cog na tunog, dahan-daang lumiko, lumayo sa magkabilang gilid, at isang bilog na gate ang lumitaw. Parang isang higanteng ligtas. Pumasok ang tatlo. Bagamat walang laman, maraming kumikinang na perlas ang nakalagay sa mga dingding sa lahat ng direksyon, at libo-libo ang mga ito, na nagbibigay liwanag sa treasure house na ito. Ang isa sa mga perlas sa gabi ay napakahalaga, ngunit ang mga ninuno ng pamilyang Su ay tila hindi sineseryoso ang pera, at ang mga perlas sa gabi ay nakahanay na parang mga bamilya. Napakaganda nito. Hindi napigilan ni Su Qingzhou na mapabuntong hininga, ang pangunahing punto ay ito ay napakaganda. Sinabi ni Su Qianxing nang may damdamin, ang huling pagpasok ko ay mahigit 100 taon na ang nakalipas, at napakatagal na sa isang iglap. Elder, iyon ba ang wordless book? Nakita ni Su Qingzhou na sa nag-iisang hindi mapagpanggap na mesa, mayroong isang piraso ng itim na tinted jade, Mekantab at Mekantab, tila ito ay parehong material sa wrench finger, at ang sukat ay talagang kapareho ng isang libro, hindi mas malaki kaysa sa isang sampal. Bukod dito, mayroong isang uka sa libro, malinaw na kinakailangan na gamitin muli ang Gigo wrench. Eksakto, Gu Master. Ang walang salita na celestial na aklat ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang susi ay ang wrench pa rin. Kailangan mo munang ilagay ang wrench sa libro para maging buo ang libro. At tanging ang mga nagpagising sa dugo ng aking pamilyang Su ang maaaring gumamit ng Shenhuizhen. Ang mga banal na kasulatan, buksan ang mga mata ng langit, at basahin ang aklat ng langit na ito, sabi ni Su Qianxing sa seryosong tono. Tanong ni Su Qingzhou, gamit ang Xuanwei Zhenjing. Paano ito gamitin? Kailangan lang ilipat ni Gu Master ang iyong nakakagalit na enerhiya sa kasulatang ito, at magiging maayos ito, sabi ni Su Qianxing. Naunawaan ni Su Qingzhou, at pagkatapos tanggalin ang wrench sa pinto, humakbang siya pasulong at ibinalik ang wrench sa uka ng libro. May mahinang liwanag na damaloy sa walang salita na kasulatan, at pagkatapos ay nanambalik ang kalmado. Tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, at nag-thumbs up ang lalaki, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala, subukan lang. Huminga ng malalim si Su Qingzhou, at inilagay ang kanyang mapuputi at malambot na mga kamay sa libro, at dahan-daang ibinuhos ang tunay na chi sa kanyang katawan sa libro. Nang ang isang nakagigimbal na nakakagalit na chi ay humipo sa libro, ang libro ay agad na bumaha. Mula sa madilim na asul na kinang. Isang aura ng vicissitudes at clumsiness ang biglang tumagos sa buong treasure trove. Si Su Qingzhou ay nagpakawala ng mahinang sigaw, biglang itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang katawan ay tila sinapian ng kung ano, at sa parehong oras siya ay nanginig, ang kanyang mga mata ay naging purong asul, napakalamig ito ay mga mata ng tao. Pagkaraan ng kalahating minuto, tila naposes si Su Qingzhou at hindi tumugon. Si Su Qianxing sa gilid ay kinakabahang nanood, Gu Master, hindi. Ang huling Valley Master ay hindi masyadong nag-react. Hindi lahat ay naiintindihan ang walang salita ng mga kasulatan, at walang sinumang inapo ng pamilyang Su ang makapagbukas ng mga mata ng langit, sabi ni Su Qianxing. Kung gayon, ano ang nangyayari sa aking asawa? Natense ang puso ni Ye Fan, at hindi siya nang ahas na hawakan si Su Qingzhou, sa sobrang pagkabalisa ay nakaramdam siya ng pagkabagot. Hindi ko alam, akala ko matatapos na ito sa loob ng ilang segundo. Pero sa pagkakaalam ko, hindi ganoon kalamag ang nakakagalit na enerhiya ng mga nakaraang Valley Masters. Kahit na may ilang henerasyon ng mga Valley Masters na nakakita ng hindi ko kailanman pinag-uusapan ang mga lihim ng aklat ng langit, ngunit pagkatapos basahin ang aklat ng langit, karamihan sa kanila ay mapapabuti ang kanilang lakas. Kaunti lang ang alam nating lahat tungkol sa nakatala sa aklat ng langit, mapait na buntong hininga si Su Qianxing. Hindi na napigilan ni Ye Fan, nag-aalala siyang baka may mangyari kay Su Qingzhou, at pinag-iisipan kung sa pilitin bang pigilan ang babae sa patuloy na pagbabasa, ngunit nakita niyang nawala ang asol na liwanag sa mga mata ni Su Qingzhou. Lamambot ang katawan ni Su Qingzhou. Diretsyong nakuma. Nagmamadaling niyakap ni Ye Fan ang babae, niyakap siya at sumigaw, asawa. Kumusta ka, Mrs.? Gayunpaman, halatang hindi siya naririnig ni Su Qingzhou, at nakatulog. Matapos siyang bigyan ni Ye Fan ng pulso, nalaman niyang maayos na ang kanyang katawan sa pangkalahatan, ngunit wala nang bakas ng kanyang tunay na chi. Halatang naubos ito sa walang salita na kasulatan. Sa sobrang laki ng konsumo, hindi katakataka na diretsyong hinimite ang babae. Chapter 0896 Contact 0896. Sa sobrang takot ni Su Qianxing ay nagmadali siyang nagtanong, Mr. Ye, kumusta ang may-ari ng lambak, ano ang problema? Ang katawan ay maayos, ngunit ang nakagagalit na enerhiya ay ganap na naubos. Sumimangot si Ye Fan at nagtanong, ito ang parehong sitwasyon ng dating may-ari ng Gu na nagbasa ng Wordless Book of Heaven. Mapait na umiling si Su Qianxing, nahihiya akong sabihin iyon, kahit na ang matandang ito ay nabuhay ng mahigit 170 taong gulang, talagang wala siyang masyadong alam tungkol sa Wordless Book of Heaven. Maliit.
Matagal na panahon na mula nang ang aking pamilyang Su ay nagkaroon ng napakalakas na inapo sa linya ng dugo, at ang huling Gu Gigi, ang makalangit na aklat na ito, ay walang ganoong katagal, at walang pisikal na kondisyon. Narinig ito ni Ye Fan, ngunit hindi alam kung ano ang nangyayari ngayon, kaya kailangan niyang sabihin, saan ako makakapagpahinga, umalis muna tayo rito. Nagmamadaling sinabi ni Su Chenxing, okay, Mr. Ye, mangyaring sumama sa akin, ang may-ari ng lambak ay may espesyal na tirahan. Inilabas niya ang Wrench of the Ghost Valley at isinara ang itim na bakal na tarangkahan. Niyakap ni Ye Fan si Su Qingzhou at naglakad hanggang sa isang maliit na gusali na may magagandang tanawin sa Ghost Valley. Ang paligid ay puno ng mga kakaibang bulaklak at halaman, at ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay mabango. Nalaman ni Ye Fan na marami sa mga halamang gamot dito ay mahalagang panggamot na materyales na kapaki-pakinabang sa katawan. Ang pag-amoy lamang ng amoy ng mga halamang ito araw-araw ay maaaring magpahaba ng buhay. Mula nang pumanaw ang nakaraang henerasyon ng mga may-ari ng lambak dahil sa tumor 100 taon na ang nakalilipas, walang sinuman ang naninirahan dito, ngunit inalagaan namin itong lahat ng mabuti, at sa wakas ay naghintay kami ng bagong may-ari ng lambak, sabi ni Su Chenxing na may damdamin. Noon lang nalaman ni Ye Fan na ang dating Valley Master ay namatay sa sakit na normal. Bagaman ang mga sinaunang mandirigma ay may pisikal na pangangatawan, mas mababa ang posibilidad na magkasakit sila kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, hanggat ito ay isang mortal na katawan, hindi ito nangangahulugan na ito ay ganap na walang sakit. Minsan ang mga selula ay nagiging kanser at namamatay sa malubhang karamdaman, ngunit ito ay mas huli kaysa sa mga ordinaryong tao. Ito ang dahilan kung bakit, sa teorya, ang buhay ng mga sinaunang mandirigma ay napakatagal, ngunit karamihan sa kanila ay namatay ng maaga. Dinala ni Ye Fan ang babae sa klasikal at pinalamutian na silid, at ang hangin ay napuno ng mahinang amoy ng sandalwood. Pagkatapos pahigain si Su Qingzhou sa kama, tumalikod si Ye Fan at sinabing, Elder, ako na ang bahala dito. Sige, matandang lalaki, lalabas ako at hilingin sa mga katulong na magdala ng pagkain. Paano kung magluto ng ginseng chicken soup para sa may-ari ng lambak? Tanong ni Su Chenxing. Kung gayon, gusto kong pasalamatan ang dakilang elder, sabi ni Ye Fan. Pagkaalis ni Su Chenxing, muling tiningnan ni Ye Fan ang pulso ng babae at kinumpirma na walang mali, at pagkatapos ay tiningnan niya ang sitwasyon sa paligid ng maliit na gusaling ito nang may kapayapaan ng isip. Maraming mga larawan ng mga ninuno ng pamilyang Su na nakasabit sa mga dingding, at dumaan sila sa iba't ibang mga dinastiya, kaya iba rin ang mga brushstroke ng mga larawang ito. Ang ikinatutuwa ni Ye Fan ay ang mga larawang ito ng mga ninuno ay may kasamang mga lalaki at babae. Tila pinili ng pamilyang Gigusu ang may-ari ng lambak dahil dugo lamang ang kanilang kinikilala, hindi lalaki at babae. Sa dingding sa pag-aaral, mayroong isang mahabang scroll kung saan nakasulat ang buong Xuanwei Zhenjing. Napangiti si Ye Fan, mukhang hindi talaga naglilihim si Gigo tungkol sa kanyang kakaibang kakayahan. Maaaring alam na alam nila na ang mga tunay na inapo lamang ng bloodline ng pamilyang Su ang may pagkakataong isagawa ang kung fu na ito sa epekto nito. Pagkaraan ng 2 oras, tahimik na sinamahan ni Ye Fan ang babae, kumain ng pagkain na inihatid ng katulong, at binuklat ang libro. Sa wakas, nang halos tanghali na, gumawa ng mahinang tunog si Su Qingzhou at binuksan ang malabo niyang magagandang mata. Asawa. Ang tawag ng babae, mahina pa rin. Mula sa kapunuan ng nakakagalit na enerhiya hanggang sa biglaang kawalan ng laman ng dantian at meridian, ang puwang na ito ay nagpapahirap sa martial artist. Miss, gising ka na ba? Yumuko si Ye Fan at hinawakan ang noo ng babae, kamusta ang pakiramdam mo, pagod ka pa ba? Well, nauubusan na ako ng lakas. Ano itong lugar na ito? Gayunpaman. Kung tungkol sa Ghost Valley, ito ang lugar kung saan dating nanirahan ang iyong mga ninuno, at dito nanirahan ang mga may-ari ng lambak ng lahat ng dinastiya. Nagsalita si Ye Fan tungkol sa nangyari kanina, at pagkatapos ay nagtanong, asawa, bakit ngayon ka lang nahimatay? Naaalala mo ba kung ano ang nangyari? Gayunpaman. Ako. Tila sumakit ang ulo ni Su Qingzhou at umiling, hindi ko alam, sa sandaling makita ko ang aklat ng langit, naramdaman kong maraming bagay ang pumasok sa isip ko, ngunit ang asul na kinang sa harapan ko. Wala akong makita. Maliwanag. Sumimangot si Ye Fan at nagsabi, mukhang hindi pa dumarating ang pagtatanim ng iyong asawa, o hindi mo pa natutunaw ang ilan sa mga impormasyong ipinadala sa iyo ng aklat ng langit. Asawa, huwag mo na akong tanungin tungkol sa aklat ng langit. Sa tingin ko ay nakakatakot ito ngayon. Hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili, may asul na ilaw sa harapan ko, at pagkatapos ay wala akong alam tungkol dito. Malungkot na sinabi ni Su Qingzhou, wala kang masyadong pakialam sa akin. Ang dami kong itatanong sa sandaling magising ako. Medyo napahiya si Ye Fan, namula ang mukha niya, at napagtanto niya na parang nagmamadali siyang nagtanong. Wife, don't get me wrong, kanina lang ako nag-alala. Hindi kita tatanungin, anong gusto mong kainin? Nagugutom ka ba? Tanong ni Ye Fan. Bulong ni Su Qingzhou, nauuhaw ako. Si Ye Fan ay nagmamadaling nagbuhos ng 1 tasa ng maligamgam na tubig na gawa sa honeysuckle, at iba pa.
At dinala ito sa bibig ng babae, at pinakain siya. Asawa, ang unang elder ay nagpadala ng isang ginseng chicken soup, maaari ka bang uminom ng kaunti upang mapunan ang iyong sigla? Ngunit wala akong lakas para inumin ito, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Nagmamadaling sinabi ni Ye Fan, pakainin kita. Dinala ni Ye Fan ang chicken soup, kutsara sa kutsara, at maingat na inilagay sa bibig ng babae. Tahimik sa maliit na gusali. Ikaw ang magpapakain sa inyong dalawa, at ako naman ang kumakain, ngunit masisiyahan kayo sa tamis ng mag-asawang matagal na ninyong hindi nakakasama. Asawa, hindi masarap ang sabaw ng manok dito, hindi kasing sarap ng luto ni Tita Jiang. Iyan ay tiyak, kinain ko lang ang pagkain dito, at ito ay nawala. Sa palagay ko ay abala ako sa katalinuhan sa buong araw, at wala akong oras na matitira. Kahit anong kainin mo, sabi ni Ye Fan. Ibinuka ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, kapag ako ang pumalit dito, pagbubutihin ko ang kalidad ng pagkain dito, at hahayaan ang mga chef dito na matuto ng pinakamagagandang pagkain mula sa buong mundo, upang isipin ng lahat na ako, ang may-ari ng lambak, ay tinatrato sila ng mabuti. Saglit na hindi nakaimik si Ye Fan, kakaiba talaga ang anggulo ng pag-iisip ng babaeng ito, hindi nakakapagtakang napakasarap ng pagkain sa kantin ng Splendid Group. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Su Qingzhou at sinabing, asawa, hindi ako pumasok ngayon sa trabaho. Siguradong nagmamadali ang mga tao sa kumpanya. Hindi ko kinuha ang telepono. Maaari mo bang kontaken si senior sister? Gu, secret operation yun kaya hindi nadala ng tatlo ang cellphone nila. Huwag kang mag-alala, bago ako pumasok sa Tianshu Pagoda kanina, hiniling ko kay Chuer na umalis muna sa Ghost Valley para ipaalam sa mga tao sa labas ang nangyari dito. Magpapaliwanag siya kay Tita Jiang at sa mga tao sa kumpanya, bumalik ka mamaya. Hindi magiging maganda ang Jinxu Group, Mrs., mas mabuting alagaan mo ang iyong katawan, sabi ni Ye Fan. Natigilan si Su Qingzhou, hindi nakakagulat na hindi ko nakita si Chuer ngayon, asawa ko ito, pinag-isipan mo ito ng mabuti. Sa sandaling ito, isang miyembro ng pamilyang Su ang dumating sa labas ng Shaozu at nagulat, ang may-ari ng Gu, si Mr. Ye, si Miss Chu Yunyao ng pamilya Chu sa Tancheng, ay nagpadala ng mensahe sa aming Ghost Valley, umaasang makikipag-ugnayan sa kanya si Mr. Ye. Kabanata 0897 Ano ang gusto mo? 0897. Narinig ito ni Su Qingzhou, biglang nanlamig ang kanyang mukha, ngayon nahanap na sila ng lahat dito, isang araw na lang, at gusto kitang tawagan ulit. Mapait na ngumiti si Ye Fan, dapat may mali. Well, Mrs., huwag kang masyadong mag-isip. Kahit anong isipin ko, ang katotohanan ay hindi na mababago, hindi ba pwedeng pag-usapan ko na lang? Bamulong si Su Qingzhou, wala akong oras para makasama ako, buong araw akong kasama niya, Ye Fan na manhid ang anit ko, asawa, di ba bumalik lang ako, pumunta lang ako sa malayong lugar kasama siya para sa isang bagay, at matagal ko na siyang hindi nakikita. Ang dami mo bang iniisip? Mas gusto mo lang siya kaysa sa akin. Galit na sinabi ni Su Qingzhou, huwag kang manatili dito, ayokong maging hadlang sa inyong dalawa. Hanapin mo siya. Asawa, ako, hindi alam ni Ye Fan kung paano ito ipapaliwanag. Hindi ako nakikinig. Inaantok ako. Natutulog ako. Sabi ni Su Qingzhou, hinayla ang kubrekama para takpan ang sarili. Hindi na lang nag-abalang magpaliwanag si Ye Fan, hinayla niya ang kubrekama, pagkatapos ay kinurot ng isang kamay ang mukha ng babae, ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ito ng mariin. Ang katawan ni Su Qingzhou ay mahina, at hindi niya napigilan ng maalab na opens iba ng lalaki. Matapos mahalikan ng isang minuto, ipinikit ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, at walang gumagalaw. Pagkatapos ay binitawan ni Ye Fan ang babae, hinawakan siya sa kanyang mga bisig, at sinabing, asawa, pasensya na kung hindi na kita makakasama pa, ngunit sa katunayan, nasaan man ako, miss na miss kita. Nagsinungaling ka. Ungol ni Su Qingzhou. Sinasabi ko ang totoo, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong abutin at hipiwan ang puso ko, mataimtim na sabi ni Ye Fan. Paano mo ito mararamdaman, At saka, ano ang gusto mong gawin sa iyong kamay? Matagal nang natuklasan ni Su Qingzhou na ang kamay ng lalaki ay sinasamantala ang kanyang likuran, ngunit ito ay lumalakas sa loob, hindi niya mapigilan. Nahihiyang ngumiti si Ye Fan, inalis ang kamay sa pantalon ng babae, at inamoy ito, mabango talaga. Baliw ka, nakakadiri ka. Isang pulang ulap ang lumitaw sa mukha ni Su Qingzhou. Lumapit si Ye Fan sa swan neck ni Su Qingzhou at inamoy ito, asawa, huwag ka nang maligo sa hinaharap, okay? Mukhang naglalabas ka ng espesyal na halimuyak mula sa iyong katawan. Sayang kung hugasan ito. Hindi na nakinig si Su Qingzhou. Sinabi ng lalaki na namula ang kanyang mukha at ang kanyang puso ay tumibok, bilisan mo. Pumunta at i-text si Chu Yunyao. Hindi ako pupunta misis, kung hindi ka masaya, hindi ko na siya i-text. Sabi ni Ye Fan. Kung pinakawalan kita, umalis ka. Talagang bitawan mo ako. Talaga. Ngumiti si Ye Fan, sige, babalik ako at magtatanong kung ano ang nangyayari. Nang maubos niya ang Shaozu, nakita niya ang pamilya Su sa labas na may medyo kakaibang ekspresyon.
Tumingin siya kay Ye Fan na may bakas ng paghanga at iba pang masalimuot na emosyon. Walang pakialam si Ye Fan, at nagtanong, paano ka tumutugon sa mensahe? Ang talentong ito ay nagising mula sa isang panaginip at magalang na sinabi, Mr. Ye, mangyaring sumama sa akin, mayroon kaming isang espesyal na departamento ng pagpapadala ng mensahe sa gigo. Makalipas ang 10 minuto, gumamit si Ye Fan ng espesyal na naka-encrypt na computer phone para makipag-ugnayan kay Chu Yunyao. Xiao Yao Yao, anong nangyari? Sabik na mahanap ako. Tanong ni Ye Fan. Galit na sinabi ni Chu Yunyao, sa palagay mo ba ay isang henyo ka sa paggawa ng ganoong kalaking bagay nang walang sinasabi? Hindi ko mapigilan, apurahan ang sitwasyon, hindi ko maipaliwanag sa iyo sa tamang oras. Oo, walang magawang sabi ni Ye Fan. Ngumuso si Chu Yunyao, kung tumakbo ka ng mabilis, hahanapin ako ng mga lalaking iyon. Buti na lang, pamilyar ako sa Dragon King, at tinanong kita kung nasaan ka, kung hindi, hindi mo alam ang gagawin. Sino ang nakahanap sa iyo? Nagtataka si Ye Fan. Magpadala mula sa Shushan, medyo walang imik na sinabi ni Chu Yunyao, nangako ka sa kanila na pumunta sa Susan at makipag-usap sa kanila, ngunit napakahusay mo, hindi ka na isang anino. Ling Bai Guang Nang. Tinanong din ako ni Susan, dahil ba sa minamaliit mo sila, dahil sinabi ko sa iyo ang maraming mabubuting bagay, at hindi ako napapagod sa kamatayan. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo, ngunit talagang nakalimutan niya, at hindi niya maiwasang magpasalamat, Xiao Yao Yao, pinaghirapan mo, nakakainis ka sa ganitong bagay. Ano sa tingin mo? Sayang ang mahalagang oras ko. Hindi na ako mag-abala pang pakialaman ka sa susunod. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, lalabas ako sa lalong madaling panahon at pumunta sa Shushan para humingi ng tawad. Napakabastos talaga. Si Ling Baiguang ay nakumbinsi ko. Alam niyang nagmamadali ka at walang pag-aalinlangan. Ngunit ang kanyang apprentice, ang matabang lalaking iyon, patayin mo siya. Ang buhay ay isang kasuklam-suklam na tao. Saway ni Chu Yunyao. Natigilan si Ye Fan, ang ibig mong sabihin ay Jiang Xiaobai. Sino pa? Nangako ka sa kanya, pero hindi kanya nakita, kaya tumakbo siya sa harapan ko, tinanong kung nasaan ka, at tinanong kung ako ba ay magde-default. Kung mapapatay ko siya, gagawin ko ito ng direkta. Mabangis na sabi ni Chu Yunyao. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, gaano kabalisa itong Jiang Xiaobai. Nag-iisip ng babaeng parang baliw. Matapos aliwin si Chu Yunyao sa magandang boses, pinag-isipan ni Ye Fan ang susunod na plano at dahan-daang naglakad pabalik sa tirahan ni Su Qingzhou. Pagdating niya sa paligid ng maliit na gusali, biglang naramdaman ni Ye Fan na isa pang pagsabog ng nagyayelong hangin ang dumadaloy sa maliit na gusali. Nagsasanay ba si Su Qingzhou? Medyo nagulat si Ye Fan, dahil ang aura ng cultivation base na ito ay halatang mas solid kaysa dati, kahit na ito ay nasa likas na kaharian pa rin, ito ay gumawa ng malaking pagunlad. Dumating si Ye Fan sa maliit na gusali, at agad na tumama ang malamig na hangin sa kanyang mukha, at maraming kasangkapan ang natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo. Tila alam ni Su Qingzhou na nakabalik na ang lalaki, nakaupo sa kama, pagkatapos magsagawa ng mga ehersisyo, ang malamig na hangin ay hinihigop niya muli, at ang silid ay bumalik sa normal na temperatura hindi nagtagal. Ang kamay na ito, nakita ni Ye Fan na ginamit ito ni Zhou Wei upang ilabas ang malamig na enerhiya, at maaari niyang bawiin ito, ngunit hindi pa niya nakitang ginamit ito ni Su Qingzhou. Husband, tapos ka na bang mag-reply sa message? May importante ba? Tanong ni Su Qingzhou. Umiling si Ye Fan at sinabing, okay lang, kaya naman nangako ako sa pinuno ng Shushan, ang ama ni Ling Yue, na pumunta sa Shushan para kausapin sila tungkol sa sinaunang martial arts. Nag-aalala sila na nakalimutan ko. Tinanong ka ni Uncle Ling na pumunta sa Mount Shu. Tanong ni Su Qingzhou nang may interes, alam ba ni Wei Wei? Malamang hindi ko alam, wala naman itong kinalaman sa kanya, kibot balikat ni Ye Fan. Paano magiging okay? Naghahanap ako ng pagkakataon na pauwiin si Wei Wei, para makausap niya ang pamilya niya tungkol sa kasal niya. Maaaring magandang pagkakataon ang pagkakataong ito. Nag-aalalang sinabi ni Su Qingzhou, sa palagay ko ay hindi ito ang paraan para patuloy na tumakas sa aking pamilya ng ganito. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, asawa, interesado ka pa rin ba sa nakababatang kapatid na babae, ngunit kung hindi ito gagawin ng maayos, hindi mo lang sana matulungan si Ling Yue, ngunit mahuhuli ka rin sa isang kasuotan. Huwag kang mag-alala, gusto ko lang kunin ang pagkakataong ito para bigyan siya ng hakbang, at bumalik at makipag-usap ng maayos sa kanyang mga magulang, wala akong magagawa, antong hininga si Su Qingzhou. Tumango si Ye Fan at nagtanong, asawa, paano mo nilagay ang sipon ngayon lang? Hindi ko pa nakikitang gumamit ka ng ganitong pandaraya. Siya nga pala, ang iyong paglilinang ay bumuti rin, wala lang. Nakatulong ba sa iyo ang aklat ng langit? Kabanata 0898 Ang misteryo ng karanasan sa buhay. 0898. Narinig ito ni Su Qingzhou, ngunit may pagtataka sa kanyang mukha, at medyo naguguluhan na nagtanong, hindi ko ba nakuha ang lamig noon? Hindi, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito, alam ko ba ito dati? Hindi rin sigurado si Ye Fan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Su Qingzhou, pagkatapos ay umiling at sinabing, ako. Hindi ko rin alam, parang natural lang na gawin ito. Asawa.
Pakiramdam ko ay may kung ano sa aking isipan, ngunit hindi ko alam iyon ng biglaan. Iba pa. Nag-isip si Yefan at sinabing, marahil. Nabasa mo na talaga ang nilalaman ng Wordless Heavenly Book, ngunit ang dami ng impormasyon ay masyadong malaki, at hindi ito bagay sa iyo, kaya kailangan mong balatan ang kakon at dahan-daang matutunan ang iyong natutunan. Mga bagay na na-parse out. Siguro, hindi naman ito dapat maging isang masamang bagay pa rin, ang aking nakakagalit na chi ay tila mas matatag kaysa dati. Bumuti din ang mood ni Su Qingzhou, at tila nakatulong talaga sa kanya ang Wordless Book. Sinabi ni Yefan, asawa, maaari mo bang pakilyusan ang mga tao mula sa gigu upang tulungan akong suriin ang isang bagay? Ipinikit ni Su Qingzhou ang kanyang magagandang mata at sinabing, tingnan mo ang pumatay sa aking biyenan, tama ba? Natigilan si Yefan saglit. Nang marinig ko ang salitang, biyenan, medyo nalungkot ako sa aking puso. Kung nabubuhay pa ang aking ina, napakasaya kong marinig ang aking manugang na tumawag sa kanya ng ganito. Nakakalungkot lang na masyadong maagang umalis ang kanyang ina at biglang, si Yefan mismo, ay hindi maalala ang hitsura ng ina. Sa natatandaan ko, ang tanging impresyon ni Yefan sa kanyang ina ay limitado sa ilang hindi malinaw na mga larawan ng pakikasama sa isa't isa, at silang dalawa ay walang kahit isang group photo. Well, ginamit ni Zhuge Tianming ang bagay na ito bilang bargaining chip para makipag-ayos sa akin, sa palagay ko kung talagang may makikita sa Ghost Valley, palaging may mga pahiwatig, sabi ni Yefan. Tumayo si Su Qingzhou, nabawi ang galit, at malayang gumalaw, asawa, labas tayo. Pagkarating ng dalawa sa Tianshu Tower, pumasok si Su Qingzhou sa pag-aaral na gagamitin niya para magtrabaho sa hinaharap, at gumamit ng dedikadong linya ng komunikasyon para makipag-ugnayan sa ilang supervisor na namamahala sa intelligence. Impormasyon ng ina. Wala pang isang kapat ng isang oras, isang pinagsama-samang dokumento ng panektik ang ipinadala sa pag-aaral ni Su Qingzhou. Ang impormasyon ay ipinadala sa computer sa anyo ng mga electronic file. Bagamat sinaunang panahon ang gigu, sumasabay din ito sa panahon. Binuksan ni Su Qingzhou ang file, ngunit nalaman niyang napakakaunting impormasyon dito. Naisulat na ang ina ni Yefan, si Hu Xiaoqin, ay nagtrabaho bilang pansamantalang manggagawa sa Huahai at isang pabrika ng tela ng ilang sandali, at dumanas ng pagkalason sa pagkain. Violent death, specifically homicide or what, walang impormasyon. Pangalan ng biyenan. Hu Xiaoqin. Bakit wala kang ibang impormasyon tungkol sa kung saan ka nanggaling? Labis na naguluhan si Su Qingzhou matapos basahin ang impormasyon. Noong bata pa ako, narinig kong may tumawag sa pangalan ng nanay ko, Xiaoqin. Dapat tama. Gayunpaman, tila nagsinungaling lang sa akin si Zhuge Tianming, at hindi nalaman ni Gigo ang katotohanan ng pagkamatay ng aking ina. Ngumiti ng mapait si Yefan. Kakaibang sinabi ni Su Qingzhou, ngunit kahit na ano, dapat mayroong ID card o kung ano paman. Marami pang impormasyon sa mga talaan, bakit kakaunti ang impormasyon? Kinaikit ni Yefan ang kanyang mga mata at sinabing, napakasimple lang. May taong sadyang nagbura, o nakatago. Sino ang may ganoong kalaking kakayahan? May tatago ba niya ang impormasyon kay Gigu? Tanong ni Su Qingzhou. Ngumiti si Yefan, kung ang katalinuhan ni Gigu ay napakahusay, kung gayon paano tayo makakapasok, at paano mabibigo si Zhuge Tianming? Omniscient. Ito ay kamag-anak lamang, ang isang pag-iral na mas malakas kaysa sa Gigu ay natural na makakapigil sa mga multo. Pagsisiyasat ng Gu, tulad ng mga bansa, gaya ng mga angkan. Ang isipan ni Yefan ay lumiwanag sa mga anino ng isang grupo ng mga taong angkan tulad ni Yelong Yuan, at hindi na mamali na ikinuyong ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, imposibleng tanungin niya sila ng isa-isa nang hindi nag-iisip. Dahan-dahan lang siyang makakalap ng mga pahiwatig ng palihim para makita kung may pagkakataon na malaman ang sikreto ng kanyang karanasan sa buhay. Asawa, huwag kang mag-alala, hahayaan kong paigtingin ng mga tao ang investigasyon sa bagay na ito, at sa malaot madali ay malalaman din ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang biyenan. Kinamayan ni Su Qingzhou ang lalaki at sinabi. Bumalik sa katinuan si Yefan at ngumiti sa babae, okay lang ako, hindi ito isang bagay na maaaring imbestigahan ng magdamag. Asawa, babalik ba tayo sa Huahai para hanapin si Ling Yue ngayon? O may balak ka bang manatili dito ng ilang araw pa? Ang mga mata ni Su Qingzhou ay kumikislap at nagsabi, mayroon pa akong ilang bagay na dapat ayusin, at makakabalik lang ako sa Huahai pagkatapos kong harapin ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, malamang na may nahulaan si Yefan at nagtanong, gusto mo bang tulungan kita? Hindi, kung matutulungan ako ng asawa ko sa lahat, mahihirapan akong kumbansihin ang lahat. Ang magagandang mata ni Su Qingzhou ay kumislap. Pagkatapos ng kaunting chill, hindi magtatagal, bukas, makakabalik na tayo sa Huahai. Pagkatapos ng isang gabing pag-eehersisyo, nabawi ni Su Qingzhou ang kanyang sigla, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa antas ng innate great perfection. Bagamat ang babae mismo ay hindi alam kung ano ang natutuhan niya mula sa banal na kasulatan ng walang salita, mas malaya siyang nag-practice. Sa umaga, hiniling ni Su Qingzhou kay Su Qianxing na tipunin ang karamihan sa mga matatanda ng pamilyang Su sa patio ng mga matatanda sa Gigu. Sina Su Yi, Su Sen, at Su Wei at ang kanilang anak ay sinamahan ng mga elder na nagpapatupad ng batas sa lambak.
Nang makita ng mag-ama na tatlo si Su Qingzhou sa mataas na plataporma, lahat sila ay nagpakita ng pagkabalisa at galit. Sila ay orihinal na nag-isip ng mabuti, gamit sina Su Qingzhou at Ye Fan para alisin ang pamilya Zug, at pagkatapos bilang mga bayani, mas makokontrol nila ang kapangyarihan sa Gigo. Gayunpaman, biglang dinurog ni Ye Fan ang pamilya Zug ng dugo, at nakuha ni Su Qingzhou ang mga puso ni Gigo sa ilang salita, at ang sitwasyon ay nawala sa kanilang kontrol ng biglaan. Ang tatlo ni Su Yi at ng kanyang anak, bagamat nakaramdam sila ng panghihinayang na nabigo silang maipatupad ang plano, naisip nila na kahit walang gantimpala, kahit isang maliit na kredito ay ibibigay. Makakabawi sila ng hindi napaparusahan, at mapapanatili pa rin nila ang kanilang mga posisyon sa lambak. Ngunit hindi ko inaasahan na sa ikalawang araw ng opisyal na manungkulan si Su Qingzhou, bigla siyang inaresto ng mga elder na nagpapatupad ng batas. Su Yi, Su Sen, Su Wei, kapag nakita mo ang Valley Master, hindi ka baluluhod kapag nagkasala ka. Ang unang elder, si Su Qianxing, ay sumandal sa isang tungkod at malakas na sinaway. Itinaas ni Su Yi ang kanyang ulo at sinabi, "Gu Lord, Great Elder, ang aming ama at anak, kami ay nagtrabaho ng husto sa loob ng mga dekada sa lambak upang mapanatili ang posisyon ng pangunahing linya ng pamilya Su, at nagsusumikap na labanan ang pagguho ng pamilya Zog. Ngayon ay sa wakas ay pinasimulan na natin ang pagbabalik ng orthodox na dugo ng pamilyang Su, kahit na wala tayong kredito, kailangan pa rin nating magsumikap, ano ang kasalanan? Kailangan mong makinig sa sarili mong mga krimen. Well, sasabihin ko sa iyo ng personal." Tumayo si Su Qingzhou, dahan-daang naglakad papunta sa entablado, at sinabi sa harap ni Su Yi at ng kanyang anak, "Sa simula, si Su Wei ay inutusan mo na kunin ang wrench sa aking kamay, ito ang iyong malaking kasalanan. Pagkatapos mong malaman na mayroon akong nakababatang kapatid na babae, nagpadala ka ng mga mamamatay tao upang tugisin ang aking nakababatang kapatid na babae na si Mumumo, na siyang pangalawang pinakamalaking krimen." Alam ni Su Qingzhou na sasabihin ito ni Su Qingzhou, at mabilis na dumpensa si Su Yi, "Gu Master, itong dalawang ito ay hindi pagkakaunawaan. Sa totoo lang, ako." Iniunat ni Su Qingzhou ang kanyang kamay at sumabad, "Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, ito ang lambak ng multo, may ebidensya, at walang paliwanag ang kailangan." Bukod pa rito, ang mga matatanda ng pamilyang Su dito ay naimbestigahan na ang partikular na sitwasyon, at ang lahat ng matatanda ay gumawa ng mga paghatol, kahit gaano mo pa sabihin ito sa iyong sarili, ito ay walang kabuluhan. Napatitig si Su Yi sa 12-dosenang matatanda mula sa pamilyang Su na naroroon. Nang makitang wala sa kanila ang gustong magsalita para sa kanya, nakaramdam siya ng inis at pangungulila. Bigla niyang naunawaan kung bakit mas gugustuhin ng pangunahing linya ng pamilyang Su ang isang bata na may banyagang apelyido na tulad niya kaysa pumili ng isa mula sa iba pang miyembro ng pamilyang Su para pahabain ang buhay ng pangunahing linya. Ang lahat ng ito ay para sa lahat na maging walang awa kapag kailangan nilang salubungin ang tunay na anak ng langit ng pamilyang Su, at hindi kailangang mag-alala tungkol sa dugo at pagkakamag-anak. Ngayong nakabalik na si Su Qingzhou, silang tatlo, mag-ama, ay ganap ng naging mga tagalabas, at hindi na kailangang umiral pa. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Su Yi na maupo. Kasabay nito, siya ay nasaroon ng loob at sinabing may masamang ngiti, "Gu Master. Hindi mo ba naisip na ilang dekada na akong nasa Ghost Valley at wala akong babalikan?" Kabanata 0899. 0899. "Oh, anong nasa likod?" tanong ni Su Qingzhou. Ipinagmamalaki ni Su Yi, sa loob ng maraming taon, ang aming mag-ama ay nasa Gigo. At hindi ganoon kadaling ipaglaban ang ilang teritoryo sa ilalim ng mga mata ni Zhuge Tianming. Kung palalawakan mo ang iyong kapangyarihan, hindi mo na mahihintay na bumalik ka. Sa Ghost Valley, marami pa ring matatanda at mga department head na nakatayo sa parehong harapan namin. Kung pipilitin mong tanggalin ang aming sangay, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan sa Ghost Valley. Gu Master, kailangan mong mag-isip ng mabuti, kahit na ikaw ay isang inapo ng orthodox na dugo ng pamilyang Su, hindi lahat ng mga tao ng pamilyang Su sa Ghost Valley. Tumango si Su Qingzhou, at pagkatapos ay mahinang sinabi, "Elder Son, lumabas ka." Maya-maya, may lumabas na matanda na may puting buhok mula sa likod ng restroom sa gilid ng bahay ng matatanda. Nang makita itong elder son, nagbago agad ang mukha ni Su Yi, dahil isa itong malaking pamilya sa Gigo, ang unang elder ng Son family, si Son Koi. Binigyan ni Son Koi si Su Qingzhou ng magalang na saludo, "Gu Master, ano ang iyong mga order?" "Kuya Son, ano sa palagay mo ang mag-ama ni Su Yi na gustong hawakan ang daliri ko, paano naman ang kapatid ko?" Mahinang tanong ni Su Qingzhou. Pangungusap. Isang flash ng gilid ang kumislap sa mga mata ni Son Koi, "Dapat kang parusahan. Elder Son, ikaw. Isinusumpa mo talaga ang iyong tiwala." Galit na galit si Su Yi na halos samukha siya ng dugo, "Binigyan kita ng napakaraming benepisyo sa pamilya Son noon, pero pinagtaksilan mo talaga ako." "Ha, Su Yi? Sinusuportahan lamang ng aking pamilyang Son ang pangunahing linya ng pamilyang Su, ano ang kinalaman nito sa inyong tatlo? Kami ay tapat lamang sa may-ari ng lambak, hindi sa inyo." Hindi man lang ito nilingan ni Son Koi. Sa isang sulyap.
Namumula ang mukha ni Su Yi, na pagtanto niyang ang mga tao sa pamilyang Son ay nasa ilalim na ng kontrol ni Su Qingzhou. Elder Son, mahirap para sa iyo, bumalik ka, sabi ni Su Qingzhou. Sumaludo muli si Son Kui at tahimik na naglakad palabas ng tahanan ng mga matatanda. Malamig na tiningnan ni Su Qingzhou si Su Yi, at sinabing, hindi mo ba naiintindihan, kapag mas lumalapit sa iyo ang mga matatandang ito na may mga dayuhang apelyido, mas marumi ang kanilang mga kamay at paa, at mas nasa panganib sila. Wala ka na. Wala na ang mga mantsa nila, kaya gusto ka nilang patayin higit sa sinuman. Tiningnan ni Su Yi ang babaeng may masungit na mukha, at ngumiti ng walang kapantay, hindi dahil mas makapangyarihan ka sa akin, at hindi dahil hindi talaga tayo nakatira sa pamilyang Su. Kakasal ka lang ng lalaki, dito ko lang tayo huhusgahan, Mananalo at matatalo, pero ako, si Su Yi, ay hinding-hindi maghihintay na mamatay. Bago pa siya matapos magsalita, sinampal ni Su Yi si Su Qingzhou ng isang sampal sa mukha. Sa ganoong kalayuan, ang mga tao sa magkabilang panig ay walang oras upang mag-react. Sa lakas ng body refinement realm, kung gusto niyang patayin si Su Qingzhou sa innate realm, malaki ang tsansa niyang manalo. Ngunit sa sandaling ito, mabilis na nag-react si Su Qingzhou, at isang magulong malamig na alon ang kumalat mula sa kanyang katawan, agad na nilamon ang tatlo ni Su Yi at ang kanyang anak. Pagkalipas ng ilang segundo, tatlong iskultura ng yelo ang lumitaw sa looban ng mga matatanda. Ang mga matatanda ng pamilyang Su na naruroon ay parehong natuwa at nakakasindak nang makita nila ang eksenang ito. Wala pang 2 araw, si Su Qingzhou, na nagbasa ng Wordless Book of Heaven, ay patuloy na nalampasan si Su Yi sa body refinement realm. Hindi katakatakang si Su Qingzhou ay direktang naglakad sa harap nila nang walang anumang alalahanin sa simula pa lang. Pagkatapos ng insidenteng ito, nagawang alisin ni Su Qingzhou ang lahat ng mga nakatagong panganib sa pamilya Su, at kinuha rin ang kapangyarihan ni Gigu sa kanyang sariling mga kamay. Pinanood ni Ye Fan ang lahat ng nangyari mula sa simula hanggang sa wakas. Nalaman niya na hindi masyadong mahirap para kay Su Qingzhou na pangasiwaan ang Ghost Valley. Dahil matagal nang natutunan ng mga kababaihan ang napakaraming mga trick at kasanayan ng pagpapalitan ng benepisyo sa malupit na kapaligiran sa merkado. Ang mga matatandang lalaki sa Ghost Valley ay nananatili sa bahay sa buong taon, at wala silang anumang mga kaaway na target. Sa mga tuntunin ng taktika, maaaring hindi sila ang mga kalaban ng isang kabataang babae tulad ni Su Qingzhou. Matapos pansamantalang tapusin ang usapin sa Ghost Valley, binalak ni Su Qingzhou na bumalik sa Huahay kasama si Ye Fan. Karamihan sa mga bagay sa Ghost Valley ay hindi kailangan ng may-ari na pamahalaan. Maaaring bumalik si Su Qingzhou ng ilang araw sa isang buwan. Karaniwan, kung mayroong isang kagyat na bagay, maaari niyang hawakan ito sa pamamagitan lamang ng naka-encrypt na komunikasyon. Bagamat umaasa si Su Qianxing at iba pang mga elder na ang bagong Valley Master ay mananatili ng mas matagal at magiging mas pamilyar sa negosyo, ngunit gusto ni Su Qingzhou na umalis, at wala silang pagpipilian. Pagkabalik sa Huahay, gabi na. Pagdating ni Su Qingzhou sa bahay, bukod kay Tita Jiang, inaabangan din ito ni Mu Shuixian, Mu Zuzong at Mumumo. Nagkaroon ng pagkain ang pamilya, at kasabay nito ay nagkwento ng Ghost Valley. Parehong napaiyak sina Tita Jiang at Mu Shuixian nang malaman nilang kabilang na muli si Gigu sa pamilya Su. Si Master ay nasa espiritu ng langit, kaya oras na para ipikit ang iyong mga mata, sabi ni Tia Jiang na may damdamin. Tuwang-tuwang sinabi ni Mumumo, ate, magiging usapin ba ng buong mundo pagkatapos nito, anumang tsismis sa industriya ng entertainment, gusto kong malaman, maaari mo bang sabihin sa akin? Pumunta ka ng maayos, huwag mo nang tanungin kung meron. Turo ni Mu Zuzong. Umiling si Su Qingzhou, hindi kinokolekta ni Gigu ang lahat ng uri ng impormasyon, at tsismis sa industriya ng entertainment, dapat mong basahin ang maliliit na lays na pahayagan na iyon. Nagpout si Mumumo, kung gayon, kailangan mong palaging magpadala ng isang tao upang subaybayan ang iyong bayaw, upang makahanap siya ng bagong pag-ibig tuwing 3 araw. Ubo. Si Ye Fan ay nasisiyahan sa kanyang pagkain, at nang marinig niya ito, nabulunan siya. Itong babaeng ito, aling palayok ang hindi maaangat ng hindi binubuksan. Tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki ng may malalim na tingin, na para bang pinag-iisipan niya ang pagiging posible. Mabilis na iniba ni Ye Fan ang usapan at sinabing, asawa, bakit hindi mo kontaken si Ling Yue? Hindi mo ba sinasadyang kausapin siya tungkol sa pagpunta sa Shushan? Nakipag-ugnayan ako, pupunta kami sa kumpanya bukas, at si Weiwei ay pipirma pa lang ng kontrata para sa isang bagong pelikula, kaya pinag-usapan namin ito ng magkasama. Sinabi ni Su Qingzhou, pagkatapos ay ibinalik ang usapan at nagtanong, asawa, kung magpapadala ka ng isang tao upang tumingin sa iyo, magagalit ka ba sa akin? Nanigas ang mukha ni Ye Fan, hindi mo ako mapagkakatiwalaan ng ganyan. Huwag mong gawin ang ganoong bagay. Well, naniniwala din naman ako na hinding-hindi na uulitin ng asawa ko yon. Lumabas na ako para maghanap ng ibang babae, halos pareho lang naman yun diba? Tanong ni Su Qingzhou na may kalahating ngiti. Napangiti si Ye Fan, syempre. Naaawa na ako sa iyo, Mrs. Noon lamang tumanggaw si Su Qingzhou nang may kasiyahan, halos pareho lang. Ate,
Sabi mo pipirma si Sister Weiwei ng kontrata bukas. Sisimulan mo na ba talaga ang pagsasapelikula ng action movie na nakatrabaho mo siya? Tuwang-tuwang tanong ni Mumumo. Bakit, gusto mo rin bang gumanap ng papel? Hihi. Tignan mo. Gagampanan ko ang isang maliit na maid o ano, okay. Walang mga linya na gagawin, nahihiyang sabi ni Mumumo. Sa sandaling nahulaan ni Su Qingzhou, nahulaan niya ang maingat na pag-iisip ng kanyang kapatid, at direktang tumanggi, hindi. Bakit? Hindi ko ito magagawa saglit, agrabyado na sabi ni Mumumo. Napakaganda mo, at ang paglalaro ng isang pansuportang papel ay magnanakaw ng limelight ng kalaban, kaya paano ka maglaro ng isang lansihin? Sabi ni Su Qingzhou. Ang mumumyol na ito ay sira, hawak ang kanyang namumula na mukha, siya ay humajijik at sinabing, ate, sinabi mo iyan. Parang tama. Sa tingin ko, kayo ni Tio ang gagawa ng soundtrack para sa pelikula, ito ay mas angkop para sa iyong talento, sabi ni Su Qingzhou. Okay, soundtrack lang, maliit lang. Mukha namang saplade si Mumumo. Walang imak na umiling si Ye Fan, hindi naririnig ng babaeng ito ang katotohanan. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Su Qingzhou. Tiningnan ito ng babae at sinabing kakaiba, si Weiwei ang tumawag. Kakatawag ko lang, at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Sabi niya at sinagot ang phone, pero pagkasagot niya, nagbago ang mukha niya. Kabanata 0900 Emergency. 0900. Narinig din ni Ye Fan ang boses ni Ling Yuwei na puno ng takot at pagkabalisa mula sa telepono. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Ye Fan si Ling Yuwei. Kahit ilang beses na niya itong hindi nakikita, pakiramdam niya ay isa siyang lalaking may itsurang Diyosa. Biyenan, hindi ko akalain na iiyak ako ng mahina. Xiaoshuo, ako. Hindi ako makakapunta sa kumpanya mo bukas. Ang pamilyang Ye ay formal na nag-propose ng kasal sa aming pamilyang Ling, at nagpadala pa ng regalo sa kasal. Balak kong maupo bukas. The earliest flight is the flight to Magnesia, otherwise, siguradong babawi sila at ikakasal. Ang mga salita ni Ling Yuwei ay puno ng ayaw at galit, ngunit higit sa kanila ay walang magawa at nag-aalangan. Weiwei, paano nagbago ang boses mo? Huwag kang umiyak. Hindi inaasahan ni Su Qingzhou na mangyayari ito ng biglaan, tila crush niya ang kanyang mga girlfriend. Nalulungkot ako. Hindi man lang isinasaalang-alang ng aking ama ang aking nararamdaman, hindi ba sila pupunta at tingnan kung anong uri ng tao si Ye Feng? Ako ang kanyang nag-iisang anak na babae. Bakit niya ako ginawang ganoon? Wu! Puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan ang mga salita ni Ling Yuwei. Weiwei, makinig ka sa akin. Kung tumakas ka sa ibang bansa, mahahanap ka rin nila, hindi mo ba alam sa iyong sarili? Walang silbi ang magtago sa dulo ng mundo. Sabi ni Su Qingzhou na nakakunot ang noo. Nabulunan si Ling Yuwei at sinabing, kung gayon, ito lang ang magagawa ko, kung hindi, ano pa ang magagawa ko? Nakita mo na si Ye Feng, at kung gusto mong pakasalan ko ang isang tulad niya, mas gugustuhin kong mamatay. Nang marinig ang mga salitang ito, ang pagiging mapagpasyahan ay nagpahayag na sinasadya, si Su Qingzhou ay medyo nataranta, pakiramdam na sa ugali ni Ling Yuwei, maaaring nakagawa siya ng matinding mga bagay. Weiwei, huwag kang impulsive, pupuntahan kita ngayon, mag-usap tayo ng mabuti. Dapat may iba pang paraan. Umupo si Su Qingzhou nang hindi nag-aalala, hindi pinahintulutan si Ling Yuwei na magsalita pa, pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo siya at sinabing, asawa, hahanapin ko si Weiwei, maaari ka ring pumunta. Bagamat naramdaman ni Ye Fan na ang kasal na ito ay walang kinalaman sa kanya, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay bihirang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, at kung makakatulong siya, kailangan niyang tumulong. Kaya tumango. Nag-aalalang tanong ni Muzusong, hindi ba magkakaroon ng aksidente kay Miss Ling? Ate, pupunta rin ako. Nag-aalala ako, bakit ang sanggit ng mga tao sa pamilya ni Ate Vivian? Kinakabahan ding sabi ni Mumumo. Mumo, huwag kang gumawa ng gulo, hayaan mong magmadali ang iyong kapatid na babae at bayaw, payo ni Mu Shuixian. Tumakbo palabas si Ye Fan at nagmaneho ng Mercedes-Benz S63, halos magmaneho papunta sa villa na pansamantalang inupahan ni Ling Yuwei. Pagdating sa pinto ng villa ay bumaba ang dalawa sa sasakyan at nag-doorbell ngunit walang nagbukas ng pinto. Hindi gusto ni Ling Yuwei na napapalibutan siya ng mga tao, at hindi niya kailangan ng sinumang maglingkod sa kanya, kaya nag-iisa siya sa villa. Naramdaman ito ni Ye Fan saglit, kumunot ang noo at sinabing, nasa itaas, tumalon na lang tayo sa ikalawang palapag. Sinasamantala ang katotohanang walang makakakita nito sa gabi, niyakap ni Ye Fan si Su Qingzhou at tumalon sa balkonahe sa ikalawang palapag. Sa pagtulak ng pinto mula sahig hanggang kisame at pumasok, nagulat si Su Qingzhou sa kanyang nakita. Weiwei. Nakita ko si Ling Yuwei, nakasuot ng purple na silk na pajama, na bumagsak sa makapal na cashmere carpet. Bumubula ang kanyang bibig, may kaunting suka sa lupa, at isang baso ng tubig ang natamba sa tabi niya. Magpatiwakal sa pamamagitan ng lason. Dahil sa kaisipang ito ay namutla ang magandang mukha ni Su Qingzhou, tumakbo siya at lumuhad sa tabi ni Ling Yuwei, sumisigaw ng malakas. Tahimik na tumingkayad si Ye Fan, tiningnan ang kanyang palso, tiningnan ang kanyang eyeballs,
at tiniyak na buhay pa ang babae. Sinulyapan niya ang suka sa tabi niya at nakitang may kapsula sa loob nito na hindi pa natutunaw, malakas na sinabi ni Yefan, asawa. Siya mismo ang nagluwa ng lason. Dalhin natin siya sa ospital. May oras pa para iligtas. Su Qingxuero nang magising siya mula sa panaginip, mabilis siyang tumango, okay. Okay. Malapit na ang Huahai University Affiliated Hospital. Binuhat ni Yefan si Ling Yue, at kasama ni Su Qingzhou, dinala ang babae sa likurang upuan ng kotse at isinugod sa ospital. Nang hindi kinukumpirma kung ano ang lason, hindi alam ni Yefan kung paano siya ililigtas. Ito ang pinakaligtas na gumawa ng mga medikal na hakbang. Asawa, humanap ng paraan para makipag-ugnayan ng maaga sa ospital. Siya ay isang malaking bituin. Kung may makakaalam, magkakaroon ng kaguluhan sa ospital at maaantala ang paggamot. Dapat mong hilingin sa ospital na maghanda ng isang espesyal na channel, sabi ni Yefan. Sa sobrang takot ni Su Qingzhou ay namutla si Huarong. Matapos pakinggan ang mga salita ng lalaki, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagsimulang maghanap sa taong nasa ibaba upang makipag-ugnayan sa ospital. Sa katayuan ni Su Qingzhou sa Huahai, ang ospital ay kailangang magbenta ng mukha, hindi banggitin si Ling Yue na nalason at na-admit sa ospital para sa emerhensyang paggamot ay isang malaking bagay. Ilang minuto lang, may balita na inayos na ang arrangement mula sa ospital. Asawa, napakahusay mo sa medisina, anong uri ng lason si Wei Wei? Siguradong maliligtas mo siya, tama? Nag-aalangan na tanong ni Su Qingzhou. Sumimangot si Yefan, dapat ay umiinom siya ng isang uri ng nakakalason na tambalan. Sa kabutihang palad, ang kapsula ay hindi ganap na natunaw, kung hindi, ito ay talagang walang silbi. Ngunit sa ngayon ay hindi ko makita kung ano ang pagkalason. Habang nagsasalita siya, biglang napagtanto ni Yefan na tahimik si Su Qingzhou. Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo upang tumingin, at natigilan nang makitang ang babae ay may hindi komportable na hitsura sa kanyang mukha. Asawa, ikaw, anong nangyayari sa'yo? Tinakpan ni Su Qingzhou ang kanyang noo, ako. Hindi ko alam. Medyo nahihilo ako. Nahihilo. Nataranta ang isip ni Yefan, at lumingon siya sa likod ng biglang iniluwa ni Ling Yue ang puting foam, lihim na sumigaw ng masama. Dali-dali niyang binuksan ang lahat ng bintana ng sasakyan, mabilis na pinaandar ang sasakyan, at mabilis na nagtungo sa ospital. Pagkatapos lumabas sa isang espesyal na channel ng emergency room ng ospital, nakita ni Yefan ang ilang nurse at doktor na nagtutulak ng isang single bed para maubusan. Si Yefan ay nagmamadaling lumabas ng sasakyan, sumanyos at sumigaw, bumalik ang lahat. Disimpektahin ang buong sasakyan. Magsuot ng gas mask at pamprotektang damit. Ang mga doktor sa pinangyarihan ay mga profesional din, at agad niyang naunawaan na ang lason na ito ay medyo malakas at maaaring nakakahawa. Sa iba. Kaya, sa ilalim ng utos ng doktor na naka-duty, sina Yefan, Su Qingzhou, at Ling Yue ay sinabuyan ng disinfectant. Kahit basang-basa silang lahat, kaya lang nila. Pagkatapos ay inayos ang isang isolation ward. Kasama ng isang grupo ng mga medical staff na nakasuot ng protective clothing, pumasok si Yefan at ang tatlo sa ospital. Sir, kumusta po ang kalagayan niyo? May adverse reactions ba? Tanong ng isang doktor kay Yefan. Umiling si Yefan at sinabing, okay lang ako. Ayusin mo. Oxygen para sa asawa ko. Ang kanyang mga sintomas ng pagkalason ay hindi malubha. Hayaan mo siyang magising agad. Tila sa mga tuntunin ng anti-droga, hindi ito kasing husay ng gintong enerhiyang ito sa katawan ni Yefan. Siyempre, maaring masyadong abnormal ang katawan ni Yefan, o malakas ang lason na ito, imposibleng sabihin. Naniniwala si Yefan na tulad ng kanyang pisikal na depensa ay may limitasyon, gaano man kalakas ang bloodline at gene ng isang tao, may limitasyon. Hanggat ito ay isang malakas na lason, ito ay natural na magdudulot ng pinsala. Sa pagkakataong ito, ang iniinom ni Ling Yue ay tiyak na napakalakas na lason. Nang makita ang nagbabanta sa buhay na hitsura ni Ling Yue pagkatapos na iligtas, nagtaka si Yefan kung paanong hindi niya nakita noon na ang babaeng ito ay may isang mapagpasyang panig. Kung hindi niya ito natuklasan ng maaga, kahit si Su Qingzhou ay maaaring nasa malaking panganib, hindi lamang ang kanyang kasalukuyang kahinaan at antok. Sir, alam mo ba kung anong klaseng lason ito? Magpa-laboratory test tayo, baka huli na ang lahat. Ang doktor na naka-duty ay tumingin sa humihinang vital signs ni Ling Yue, at labis din siyang nababalisa, kaya't nabaling na lamang siya kay Yefan, dahil si Yefan ang nakatuklas at tila may kaalaman sa medisina. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, click on the notification bell.